Huwag mo akong hahawakan, Gael. Sabihin mo muna sa harap nilang lahat kung bakit apelyido ng kapatid ko ang unang nakaprint sa lumang wristband na to. Napatigil ang buong ballroom. Kumalansing ang kutsara sa crystal glass. Huminto ang violinist sa gitna ng nota. Sa LED wall ng Villarreal Hope Gala, biglang nag-flash ang close-up ng isang kupas na newborn ID band, Baby Gear L. Aranda, 2014A, MTNES, Bride Medical Center. Sa ibaba noon, may isa pang larawan 7 taong gulang na si Anya C. Villarreal, nakaputing tulid dress, nanginginig ang baba habang hawak ng socialite niyang ina na si Verona C. ang balikat niya. Lumapit sa akin si Gael, ang asawa kong laging mahinahon sa kamera, pero ngayong gabi, kita ko ang tunay na mukha niya, matigas ang panga, basag ang ngiti at may malamig na galit sa mata. Leah, ibaba mo yang mic. Bulong niya, pilit nakangiti para sa donors. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Talaga? Tinaas ko ang isa pang sobre kasi may lab memory na ko dito at may signature mo sa file na to, Doktor. At bakit isang araw, matapos siyang ideklarang unstable, biglang nagkaroon ng anak si Verona? Umalingaw-ngaw ang sabay-sabay na hingal ng mga bisita. Si Doña Belen Villarreal, nakabalot sa puting Filipiniana na parang santo sa altar, tumayo mula sa presidential table. Security. Hindi ako umatras. Tumawag na kayo ng security. Mas maganda. Para sabay-sabay nating marinig kung bakit 8 taon akong pinaniwalang patay ang kapatid ko habang ang batang yan itinuro ko si Anya. Nangingilid ang luha sa mata niya ay buong buhay na ikinulong sa kasinungalingan. At bago pa tuluyang magkagulo, may sumulpot na huling slide sa screen, isang CCTV timestamp, labor room, 2:19 a.m. Makikita roon ang isang babaeng duguan, nangingisay sa higaan, hawig na hawig ni Nika. Nakamask si Gael sa gilid. Buhay ang sanggol. Narinig sa video ang isang boses na kailanman hindi ko malilimutan. Ilabas niyo na ang bata. Hindi pwedeng makita ng kapatid. Nagkagulo ang ballroom. May sumigaw, may nagvideo, may nagtakipan ng bibig. Si Verona ay napaatras, saka mariing niyakap si Anya na parabang may aagaw sa bata sa mismong harap niya. Si Gael naman ay tumalon paakyat sa stage, pero naunahan ko siya sa isang linyang ilang taong kinimkim ng dibdib ko. 30 seconds pa lang, Gael, at wasak na ang una mong kasinungalingan. Gusto mo bang sabihin ko na rin kung sino ang nagpadala sa akin ng footage na yan? O gusto mong sila mismo ang magtanong kung bakit may silid 214 sa San Isidro Wellness House na nakapangalan kay Nika kahit sabi nyo sinunog na ang bangkay niya? Kung ako ang nasa lugar ni Leah, kukunin mo ba agad ang DNA ng bata o uunahin mong ibagsak ang pamilyang nagsinungaling? Comment ka at samahan mo ko hanggang dulo. Hindi ako nagpunta sa gala para gumawa ng eksena. Ang plano ko, tahimik ko lang kukunin si Anya sa kids holding room, kukuha ng hibla ng buhok sa ribbon niyang nahulog sa backstage, tapos aalis na ako. Pero hindi ko plano ang anonymous file na biglang pumasok sa burner phone ko habang nasa powder room ako. Hindi ko plano ang CCTV clip, ang wristband scan, ang labor memo na pirmado ni Gael, at lalong hindi ko plano na ma-hijack ang LED wall ng foundation launch niya. 1 minuto bago ako pumasok sa ballroom, may nag-text, "Huwag ka nang maghintay. Nasa harap mo na ang ebidensiya. Kung matatakot ka pa rin, mananahimik na naman si Nika." Matagal ko nang sinusubukang patahimikin ang pangalang iyon sa loob ng bahay naming puro salamin at mahal na kahoy sa Ayala, Alabang. 8 taon na akong nagigising na may guilt sa dibdib dahil ako ang huling taong pinaniwalaan ni Nietzsche na kakampi niya. Ako ang atin niyang laging responsable, laging maingat, laging rasyonal. Siya naman ang mas bata, mas maingay tumawa, mas mabilis magpatawad, mas madaling mahalin ng mga tao. Kapag nag-aaway kami noon sa maliit naming apartment sa Pasig, lagi niya akong niyayakap mula sa likod habang naghuhugas ako ng pinggan at sasabihing, "Relax ka lang, Ate Leah. Hindi lahat kailangang i-manage." Nakakatawa,
dahil naging career ko mismo ang mag-manage ng gulo. Crisis strategist ako sa isang Makati PR firm. Ako ang tinatawag kapag may CEO na ng babae, kapag may influencer na nasangkot sa scam, kapag may beauty queen na may leak na video. Ako ang nag-aayos ng narrative ng iba. Pero sa sariling bahay ko, 8 taon akong nalunod sa narrative ng asawa ko. Noong una kong nakilala si Dr. Gael Villarreal, residente pa lang siya sa St. Bride Medical Center sa Quezon City at ako naman ay junior account executive na halos sa office na natutulog. Nagkakilala kami sa isang blood drive campaign. Napakaayos niya, napakakontrolado, napakagaling makinig. Sa unang date pa lang, alam na niya ang paborito kong pares sa Kapitolyo, kung bakit ako galit sa mga taong laging late at kung paano ako tumatahimik kapag takot. Nakita niya agad ang butas sa armor ko at doon siya tumira. Nang pakasalan ko siya makalipas ang 2 taon, pakiramdam ko nanalo ako sa buhay. Anak siya ng makapangyarihang medical clan. Ako ang babaeng galing sa public school, anak ng jeepney dispatcher na nag-stroke ng maaga at namatay na may utang pa sa botika. Akala ko love story namin ang klasikong sinalo ako ng tamang lalaki. Hindi ko alam na maaga pa lang pinag-aaralan na pala niya kung hanggang saan ang kaya kong lunukin. Si Nika noon ay 21 lang, nursing student sa isang private college sa Mandaluyong, scholar, part-time singer sa maliit na cafe sa Kapitolyo para makatulong sa dialysis ni mama. Mahilig siyang magsuot ng malalaking hikaw at magtali ng pula niyang panyo sa bag para raw mas madaling makita ang saya sa gitna ng pagod. Si Gael pa nga ang unang tumulong sa tuition niya. Si Doña Belen ang nag-offer ng internship sa Villarreal Women's Center. Proud na proud ako noon. Ang tingin ko, minamahal ako ng asawa ko dahil minamahal niya rin ang pamilya ko. Mali pala. Hindi pala tulong ang ibinigay nila kay Nika. Pain lang iyon ng mas malaking bitag. Nagsimulang magbago ang lahat isang tagulan ng 2018. Madalas gabihin si Nietzsche. Kapag tinatanong ko, ngingitian lang niya ako at sasabihing, "Duty, ate, hindi naman ako anak mayaman." Pero may mga bagay akong napansin. Minsan, umuuwi siyang may mamahaling vitamin sa bag. Minsan, umiiyak siya sa banyo. Minsan, binubuksan niya ang ref ng madaling araw tapos tititig lang sa yelo na parang may kausap. Nang minsang kinumpronta ko siya, bigla siyang sumabog. "Puwede bang isang beses, huwag mo munang isipin na mali ako?" Sigaw niya noon, nanginginig ang boses. Pagod na ko na laging ikaw ang may sagot. Napikon din ako. Kung may problema ka, sabihin mo. Hindi yung naglilihim ka, tapos ako ang sasalo kapag sumabog. Hindi mo rin naman ako paniniwalaan. Masakit aminin, pero tama siya. Dahil nang dumating ang gabing kumatok siya sa kondo naming mag-asawa sa BGC, basang-basa ng ulan, namumutla, hawak ang tiyan at umiiyak na, "Ate, may kinuha sila sa akin." Ang una kong ginawa ay tawagin si Gael. Hindi ko niyakap ang kapatid ko. Hindi ko pinakinggan ng buo ang sinasabi niya. Tumawag ako sa lalaking mas pinaniwalaan ko kaysa sa sarili kong dugo. Mabilis dumating si Gael. Kasama pa niya si Doña Belen at isang babaeng psychiatrist na hindi ko kilala. Si Nika ay halos mawalan ng boses sa kakasabi na buhay ang anak niya na narinig niya ang iyak na may babaeng naka-pearl white suit na nagsabing, "Akin na ang batang yan." Pero si Gael, isang tingin lang sa kanya, agad nagsabi, "Postpartum psychosis. Kailangan siyang i-stabilize." Doña Belen held my face with both hands, parang santo sa retreat. "Lia, kung mahal mo ang kapatid mo, hayaan mong kami ang humawak." Delikado siya sa sarili niya. At ako, tanga, pumirma sa consent papers. Nang sumunod na linggo, sinabi nilang tumakas daw si Nika mula sa private facility sa Tanay. Sumunod, may sunog raw. Walang identifiable remains dahil grabe ang damage. Closed cremation. "Mas mabuti na ring huwag niyong makita," sabi ng administrator. Humagulgol si mama sa harap ng urn na halos wala namang laman. At ako, habang yakap siya, paulit-ulit na sinisisi si Nika sa paglayo,
sa pagtatago, sa hindi pagtiwala sa amin. Ako mismo ang tumulong bumuo sa alamat na siya ay unstable, na napundi sa pressure, na hindi kinaya ang bigat ng sariling desisyon. 8 taon kong dinala ang kasinungalingang iyon dahil mas madali kaysa tanggapin na ako ang nag-abot sa kanya pabalik sa mga taong nanakit sa kanya. Sa gala, pagkatapos kong bitawan ang mikropono, hindi ako nakalabas agad. Hinila ako ni Gael sa service corridor na amoy alak, flowers at lumang carpet. Matalim ang hawak niya sa braso ko. Sino ang kausap mo? Sino ang nag-uudyok sa'yo? Tinanggal ko ang kamay niya. Sagutin mo muna ako. Buhay ba si Nika? Huwag kang magpakalunod sa conspiracy. Huminga siya ng malalim, yung paborito niyang pose kapag may media. That footage can be doctored. Those files can be stolen. Ikaw ang crisis expert dito. Di ba? Alam mong pwedeng i-fabricate yan. Hindi gawa-gawa ang wristband. Maraming aranda sa Pilipinas. Hindi gawa-gawa ang boses mo. Mas lumamig ang mukha niya. At hindi mo alam ang epekto ng ginagawa mo sa batang inosente. Mas alam ko ang epekto ng ginawa niyo sa kapatid ko. Doon dumating si Verona C., naka-silver gown, nanginginig ang labi pero hindi ang boses. Leave my daughter out of your kabaliwan. Anak mo? Napatawa ako, pero wasak ang tunog. Kailan ka pa nagbuntis, Verona? Sa Instagram stories. Tumama ang palad niya sa pisngi ko bago pa nakahinga ang lahat. Sumabay ang paghigpit ng security sa paligid. Pero bago nila ako naitulak, may maliit na boses sa likod namin. Mami Verona, si Anya iyon, namumugto ang mata. Bakit si Tita Lia ang nasa drawing ni Mama Nix? Tumigil ang mundo. Lahat lumingon sa bata. Si Verona ay napapikit, parang may tinamaang bala. Si Gael naman ay literal na namutla. Dahan-dahan kong niluhuran si Anya kahit masakit ang pisngi ko. Anya, mahinahon kong sabi. Sino si Mama Nix? Napapikit si Verona. Enough, pero nauna si Anya, yung lady sa room na may smell ng gamot. Sabi niya huwag ako matakot. Sabi niya hahanapin ako ng ate niya na laging naka-red lipstick. Nang bumuka muli ang pinto ng service hall, reporters na ang pumasok. May staff na nagla-live. May donors ng palihim na lumalayo sa Villarreal table. Sa loob lang ng ilang minuto, ang gabing dapat sana'y fundraising triumph ng pamilya ng asawa ko ay naging public autopsy ng pangalan nila. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakalabas sa hotel. Basta ang huling malinaw sa akin, may tumama sa aking phone, isa na namang mensahe mula sa unknown number. Hindi tapos. Kung gusto mong makita ang buong file, pumunta ka bukas ng 10 a.m. sa San Isidro Wellness House. Tanay. Huminga ka ng tahimik. Huwag mong isama si Gael. Magdamag akong hindi umuwi sa bahay namin. Dumiretso ako sa kondo ng best friend kong si Marnie sa Pioneer. Noon pa man, si Marnie na ang nag-iisang taong hindi nahulog sa charm ni Gael. Staff nurse siya dati sa Villarreal Women's Center hanggang sa bigla na lang siyang tanggalin dahil sa breach of protocol. Hindi niya kailanman sinabi nang buo sa akin ang dahilan at hindi ko rin ipinilit, partly dahil ayokong makarinig ng ikasisira ng perfect life ko. Nang buksan niya ang pinto ng madaling araw at nakita akong punit ang gown, burado ang lipstick, hawak pa rin ang lumang wristband na parang patalim, wala na siyang tanong na anong nangyari. Ang una niyang sinabi ay, Finally. Paus kung ulit, finally, may pumutok na. Kinuha niya sa akin ang clutch ko at burner phone. Sinabi ko na sa'yo dati pa, may mabaho sa klinik na yan. Bakit hindi mo sinabi ng diretso? Sasabihin ko. Tapos, ano? Ipagtatanggol mo ulit si Gail. Hindi siya galit. Mas masakit doon. Pagod lang siya. Lia, may babies noon na biglang nawawala sa records. May mothers na pinapapirma ng sedated. May isang intern na umiiyak sa pantry dahil sabi niya buhay ang bata niya. Guess what happened? Natag as unstable. Guess who signed the incident review? Husband mo. Parang binuhusan ako ng yelo. Intern. Si Nietzsche? Hindi agad sumagot si Marnie.
Inilapag niya ang kettle sa stove. Akala ko noon, oo, pero hindi ko nakita ng malinaw dahil ipinalabas kaming lahat sa wing. The next day sabi sa amin huwag nang uulitin ang pangalan niya, confidential case. Naupo ako sa sahig, literal na bumigay ang tuhod. Marnie, pinirmahan ko, yung consent. Ako ang nagpasok sa kanila. Lumuhod siya sa tapat ko. At ikaw din ang pwedeng maglabas sa totoo. Pero isang maling galaw mo lang, uunahan ka na naman nila sa kwento. Bago sumikat ang araw, nagsimula ng kumalat ang video mula sa gala. Sa loob ng 3 oras, trending na ang Baby Aranda at Villarreal Gala Expose. Tinatawagan ako ng opisina, tinatawagan ako ng legal team ni Gael, tinatawagan ako ni Mama ng sunod-sunod. Pero may mas malakas sa lahat, isang voice note mula sa unknown number, boses ng babaeng paos, halatang takot. Lia, kung ito man ang makarating sa'yo, huwag kang dumaan sa main gate ng San Isidro. Sa likod ka, at huwag mong titingnan ang CCTV dome. May tao si Belen doon. Hindi ko kilala ang boses, pero may kakaibang panginginig sa dulo ng mga salita. Parang taong sanay pigilin ang hagulgol. Pagdating ko sa Tanay kinabukasan, makulimlim ang umaga. Ang San Isidro Wellness House ay mukhang retreat center mula sa labas, puting pader, bougainvillea, may maliit na groto pa sa gilid. Kung hindi mo alam ang hahanapin mo, iisipin mong doon dinadala ang mga may anxiety para magpahinga, pero sa likod, iba ang amoy. Hindi sampagwita at bleach lang. May halong luma, halong gamot, halong takot. Sinundan ko ang bilin ng voice note at dumaan sa service road. Sa likod ng laundry area, may babaeng nakayuko, nagkakandado ng gate ng supply room. Nasa late 40s siguro, payat, sunog ang balat sa araw at may maliit na peklat sa noo. Nang makita niya ako, mabilis siyang nag-sign of the cross. Ikaw si Lia? Tanong niya. Oo. Ikaw ba? Yung nagme-message? Umiling siya. Hindi lahat, pero ako, yung nag-save ng isang bagay. Inabot niya sa akin ang isang maliit na keycard. Nakasulat, 214. Bilisan mo, break ko lang to. Nasaan si Nika? Namula ang mata niya. Buhay. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Hindi ako agad nakagalaw. Nasaan siya? Nasa loob. Pero hindi niya alam kung sino siya sa lahat ng araw. Minsan malinaw, minsan wala. Pinalitan ang pangalan. Nina De Castro sa chart. Chronic delusional disorder daw. Every time na nagigising siyang maalala ang anak niya, tina-top up-an siya ng gamot. Who are you? Mercy. Dating midwife sa St. Bride. Nandoon ako noong nanganak ang kapatid mo. Tila may sumabog sa tainga ko. Tell me everything. Muntik na siyang magsalita ng may yabag na palapit. Bigla niya akong itinulak sa gilid ng linen rack. Isang security guard ang dumaan, tumingin ng mabilis, saka umalis. Pagkaalis nito, halos hindi gumalaw ang labi ni Mercy nang magsalita siya. Hindi surrogate si Nika, bulong niya. Biktima siya. Sa iisang pangungusap na iyon, may bago na namang mundo ang bumukas at mas mabaho, mas madilim, mas masahol kaysa sa pinanghahawakan kong hinala. Dinala ako ni Mercy sa ikalawang palapag gamit ang service stair na parang ayaw nang makatapak ng tao. Walang framed Bible quotes, walang soft music, walang healing center vibe. Bare walls, locked doors. May kakaibang katahimikan na hindi kapayapaan, kundi kontrol. Pagdating sa silid 214, nanginginig na ang kamay ko sa keycard. Huwag kang biglang magpakilala, sabi ni Mercy. Minsan natatakot siya kapag pinipilit ang memory. Pagbukas ko ng pinto, akala ko bibigay talaga ang dibdib ko. Nasa gilid ng bintana ang isang payat na babae na naka-cream na hospital dress, maiksi ang buhok na halatang ilang beses ng pinantay at hawak ang yellow pad na puro drawing ng iisang bata malaking mata, kulot na buhok, may buwan na birthmark sa balikat. Hindi ko nakita ang mukha niya agad. Nakatalikod siya.
Pero alam ng katawan ko, bago pa umikot ang isip ko. Alam ng dugo ko. Nika, pumutok ang boses ko. Mabagal siyang lumingon. Hindi na siya iyong kapatid kong maingay tumawa sa kafe. Mas matalim na ang pisngi. Mas maingat ang galaw. Parang bawat lingon ay may kasamang tanong na delikado bang alalahanin ang nakaraan. Titig lang siya ng titig sa akin. Hindi ako huminga. Ate, sabi niya. Pero parang hinahabol niya ang salita mula sa tubig. Red lipstick. Humagulgol ako. 2 hakbang lang ang ginawa niya, tapos biglang napahawak sa sentido. Hindi puwede. Sabi nila, wala ka. Sabi nila, galit ka. Ako to, si Leah. Sorry kung inabot ako ng 8 taon. Hinawakan niya ang manggas ko na parang tinitiyak kung totoo ba akong tao. Tapos bigla siyang tumingin sa likod ko, takot na takot. Huwag mo siyang hayaang kunin ulit ang bata. Sinong siya? Yung babaeng maputi, laging may pearls, saka... At si Doctor na may amoy mint, hindi ko maalala. Before I could ask more, bumukas ng malakas ang pinto. 2 attendants at isang doktor na may clipboard ang pumasok. What is happening here? Humarang si Mercy. Visitor niya. Unauthorized. Putol ng doktor. Security. Hinawakan ko si Nika. Kasama ko siya. Ilalabas ko siya rito. Tumawa ng maliit ang doktor. Yung klaseng tawang alam mong backed by power. Miss Aranda, according to her file, the patient is legally under extended psychiatric care ordered by family representative. Sinong family representative? Hinawakan niya ang clipboard. Mrs. Belen Villarreal. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, pero hinablot ko ang file. Isang mabilis na sulyap lang sapat na para makita ang pinakasakit. Sa consent signature page, may pirma ni Mama. Tessie Aranda. Biglang nanghina ang tuhod ko. Sa sandaling iyon, sinunggaban ng attendant si Nika. Nagsisigaw siya, Ate, huwag mong iiwan si Luna. Luna. Doon ko unang narinig ang pangalang ibinigay niya sa anak niya. Hindi ko na ilabas si Nika ng araw na iyon. Tinulak nila ako palabas ng gusali na para akong trespasser. Si Mercy, bago tuluyang mahiwalay sa akin, na ipuslit sa palad ko ang maliit na flash drive. Nandoon ang intake video, bulong niya. Kung mabubuhay pa, kumamaya. Pagdating ko sa parking, sunod-sunod na missed calls mula kay Mama. Sagot ako agad, nanginginig na ang boses. Pinirmahan mo? Bungad ko. Pinirmahan mo? Yung confinement ni Nietzsche? Tahimik muna siya. Tanging hinga lang sa kabilang linya. Tapos marahang wasak na wasak. Leah, umuwi ka. Hindi pwedeng sa telepono. Answer me. Umuwi ka, ulit niya, bago tayo unahan. Sa Pasig pa ring nakatira si Mama sa luma naming apartment building na may makitid na hagdan at kapitbahay na alam ang lahat ng tsismis bago pa sumikat ang araw. Doon pa lang sa koridor, ramdam ko na ang takot. Nakasindi lahat ng ilaw. Bukas ang electric fan kahit walang tao sa sala. At si Mama, nakaupo sa dining table, hawak ang rosary na halos maputol na sa higpit ng kapit. Hindi ko na siya binigyan ng chance magsimula ng paikot. Inilapag ko ang photocopy ng consent form sa mesa. Bakit? Umiyak siya agad pero hindi ko siya pinigilan. May utang tayo noon, Leah. Hindi na kaya ng dialysis ko. Nagbanta ang landlord. Yung tuition ni Nika, bumigay na lahat. Anong kinalaman noon sa pagpapakulong sa anak mo? Hindi yan ang una. Napakagat siya sa labi. Noong una, scholarship lang daw, extra allowance. Tapos pinasok si Nika sa trial program ng clinic. Internship daw, may donor coordination. Hindi ko alam agad na may lalaking involved. Lalong lumamig ang dugo ko. Anong lalaking involved? Si Damian C. Hindi ko nakalimutang huminga, pero parang ayaw nang bumalik ng hangin. Si Damian Sai, real estate king, asawa ni Verona, major donor ng Villarreal Foundation, kilalang family man sa magazine covers. Paano siya napunta kay Nika? Hindi ko alam ang una.
sabi ni Nika. Mabait daw, tumutulong sa ward, nagbibigay ng coffee sa staff, tapos biglang may mga regalo. Nilayuan niya, pero isang gabing overtime siya. Hindi na maituloy ni Mama. Ayaw niyang sabihin lahat. Basta umuwi siyang nanginginig. Tapos makalipas ang ilang linggo. Buntis. Naupo ako, pero hindi dahil gusto ko. Bumigay lang ang binti ko. At si Gael ang nagsabing aayusin nila. Sabi niya, kung isasampa natin ang kaso laban kay Damian, dudurugin tayo. Wala tayong pera, wala tayong laban. Sabi ni Belen, may dalawang option tayo. Either palakihin ni Nika ang bata at habulin tayo ng lahat ng legal pressure o papayag tayong i-manage nila ang pregnancy. Confidential. Safe daw. May pera tayo. May treatment ako. Tinanggap mo? Hindi agad. Sigaw ni Mama, sabay hampas sa dibdib niya. Pero nang lumaki ang bayarin sa ospital, nang umalis ang landlord ng notice, nang si Nika mismo ang nagsabing, Ma, ayoko nang mabuhay ng ganito. Natakot ako. Pinapirma kami sa sandamakmak na papel. Sabi nila ilalayo muna siya, poprotektahan. Sabi nila ibibigay ang bata sa pamilyang kayang mag-alaga. Sabi nila, hindi pwedeng malaman ni Verona na sa asawa niya galing ang bata kung ayaw naming magkaroon ng eskandalo at mapatay ang lahat ng pangarap. Mapatay. Nanginginig kong ulit. Biglang napahawak si Mama sa bibig. Mali ang nasabi niya. Kita ko agad. Ma, anong ibig mong sabihin? Hindi na niya maitago. Nagbanta si Belen. Sabi niya, maraming nawawala sa ganitong gulo. Sabi niya, kung magsasalita si Nika, walang matitirang aranda. Hindi ko na malayang tumayo na pala ako at naibagsak ang upuan. So you sold her. Tumayo rin si Mama. Lumuluha. Nanginginig. Hindi ko siya ibinenta. Sinubukan ko siyang iligtas sa paraang kinaya ko. Tinulungan mong itali ang bibig niya. Hindi ko alam na ikukulong nila siya ng ganon katagal. Pero, pinirmahan mo pa rin ang extension? Doon na siya tuluyang humagulgol. Binalikan nila ako, Lia. Tuwing magkakaroon si Nietzsche ng episode, may video sila. Sinasabi nilang delikado siya sa bata, delikado sa sarili. At every time na gusto kong bawiin, ipapakita nila ang promissory notes, ang cash, ang CCTV sa ospital, ang records. Gagawin nila tayong kasabwat. Kasabwat ka na. Sinampal ko ang sariling bibig sa loob ng isip ko matapos lumabas iyon, pero hindi ko na mabawi. Totoo kasi, umalis ako roon na parang may sunog sa loob ng tiyan. Sa sasakyan, saka ko lang nabuksan ang flash drive ni Mercy. May 4 na files. Intake 214.mp4, Payment Ledger, PDF, Nursery Switch, Audio, M4A, at isang folder na may label na Luna. Sa unang video, makikita si Nika ilang araw matapos manganak mahina, naka-wheelchair, umiiyak, paulit-ulit sinasabing hindi delusion ang anak ko. Kinuha nila. Naroon ang isang lalaking psych consultant na nagtatanong ng leading questions. Do you hear voices? Do you believe powerful people are after your baby? At tuwing magsasabing oo si Nika dahil totoo naman, minamarkahan nila na paranoid fixation. Ganoon kadali binuo ang kabaliwan niya sa papel. Sa payment ledger, may listahan ng cash transfers mula sa Sai Holdings papunta sa 2 shell foundations na hawak ng Villarreal Group. May codes, may initials, isang line item ang tumalon sa mata ko. Sa audio naman, malinaw ang boses ni Verona. Wala akong pakialam kung umiiyak ang babae, as long as the child has my surname before sunrise. At sumunod boses ni Doña Belen, kalmadong kalmado. Then you owe us silence and loyalty. Hindi pa man humuhupa ang pagkahilo ko, may pumasok na tawag mula sa legal counsel ni Gael. Hindi ko sinagot. Sumunod, email mula sa board ng kumpanyang pinapasukan ko. Emergency meeting daw. By the time nakaabot ako sa Makati office, alam ko nang may sumabog na naman. Nakaupo na ang HR head, ang managing partner, at 2 lalaking hindi ko kilala. Isa roon,
legal representative ng Villarreal Group. Leah, maingat na sabi ng boss ko, we received a formal complaint. May allegations na ninakaw mo raw ang confidential medical files ng isang high-profile client at may concern din about your mental state after last night's incident. Napatawa ako ng mapait. Mental state. Classic. Ipinatong ng legal rep ang isang makapal na folder sa table, Mrs. Villarreal. Huwag mo akong tawaging ganyan, Miss Aranda. Pagtatama niya, your husband has filed a petition for psychiatric evaluation, citing paranoia, sleep deprivation, obsession with a minor child, and public destabilization. Public destabilization? Also, singit ng HR, halatang uncomfortable, temporary leave ka muna habang iniimbestigahan. Heto na ang susunod na galaw nila. Hindi lang nila ako tatahimikin, gagawin nila akong hindi ka pani-paniwala. Lumabas ako ng office na wala pang 5 minuto. Sa parking basement, dumating si Marnie sakay ng motor ng boyfriend niyang rider. Diretso ang usapan namin, gagawin ka nilang sira, sabi niya. Ako ba ang susuko? Hindi. Pero we need proof na hindi lang screenshots at leaked files, DNA. Sabi ko agad, umiling siya. Hindi sapat kung hindi chain of custody, then I need a lawyer. Ang naisip agad ni Marnie ay si Attorney Ivo Natividad, dating legal aid volunteer sa women's shelter. Ngayon may maliit na practice sa Cubao, handling labor at family violence cases. Hindi siya kasing kinis ng mga abogadong pang-TV ng mga mayayaman. Masyado nga siyang simple, sa unang tingin gusot ang manggas, mumurahing relo at may baong sariling kape sa tumbler. Pero pag-upo pa lang namin sa harap niya, ramdam kong matalim ang utak. Unang tanong, sabi niya matapos pakinggan ang kwento ko, handa ka bang mawalan ng asawa, trabaho, social standing at posibleng pamilya mo sa process na to? Wala na kong asawa, sagot ko. Illusion na lang ang natira. Yun ang gusto kong patayin. Tumango siya. Good. Second question. Handa ka bang ilagay sa public record na ang kapatid mo ay biktima ng sexual violence, illegal confinement at child abduction? Doon ako natigil dahil sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang lahat, nakita kong hindi lang ito tungkol sa paglalantad, tungkol din ito sa kung gaano ko kaya protektahan si Nika habang inilalabas ang katotohanan. Ngunit bago pa ako makasagot, may pumasok na text mula sa same unknown thread. Patay na si Mercy kung hindi mo aaksyonan ngayon. Nanlambot ang kamay ko. Tumawag agad si Marnie sa contact niyang utility staff sa San Isidro. 5 minuto lang, may sagot na. Nahulog raw sa service stairs si Mercy. Dead on arrival. Napatayo si Ivo. Okay, we move now. Sa loob ng 6 na oras, sunod-sunod ang ginawa namin. Nag-file si Ivo ng emergency petition para sa independent welfare check kay Nietzsche under suspicion of unlawful confinement. Nagpa-schedule kami ng private forensic imaging sa copies ng files. Tinawagan ni Marnie ang 2 dating nurse na umalis sa Villarreal Center matapos ang mysterious record discrepancies. Ako naman, habang nasa kotse, tinawagan ko si Mama at diretsahang sinabi, kung may natitira ka pang dokumento, ilabas mo na, hindi ka na nila poprotektahan. Maya-maya lang, sumagot si Mama sa text ng isang larawan, lumang resibo, cash deposit, pirma ni Belen, amount 1,500,000, memo, family, settlement, educational grant. Hindi ko na alam kung alin ang gusto kong gawin, umiyak, sumigaw o manakit, pero ni isa hindi pwede. Dahil sa teleserye man o totoong buhay, ang babaeng galit na walang ebidensya ay hysterical. Ang babaeng galit na may resibo, delikado. Ang problema, mas delikado rin pala si Gael kapag nahuhuli. Kinagabihan, habang palabas kami ni Marnie at Ivo sa office niya sa Cubao, may sumalpok na itim na SUV sa kotse ko. Hindi full speed, pero sapat para madurog ang headlight at magulantang kami. Pagbaba namin, bumukas din ang pinto ng SUV. Walang bumaba. Imbes,
bahagyang bumukas ang bintana sa likod. Doña Belen, sumama ka sa akin, Lia, mahinahon niyang sabi, parang iniimbita lang ako sa merienda. Bago pa lumala ito, lumapit ako kahit pigilan ako ni Ivo. Lumalalim na, Belen. Huwag mo nang tawaging ito na parang maliit na stain sa tablecloth. Huminga siya. You are emotional. Naiintindihan ko, pero may mga bagay na hindi mo nauunawaan. Ang kapatid mo ay hindi kayang maging ina noon. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. Binuhay namin kayo. Tumaas ang baba niya. Kung wala kami, patay na ang nanay mo. Noong 2018 pa lang, binuhay niyo ang katawan para patayin ang kalayaan. Ngumiti siya. Pero walang init. Ang bata ay lumaking ligtas. May pangalan, may proteksyon. Gusto mo ba talagang sirain ang buhay niya para sa isang babaeng hindi na stable? Doon ako napasugod, halos maidikit ang mukha ko sa bintana. Stable? 8 taon mong sinedate. Lower your voice. Or what? Sa unang pagkakataon, narinig ko ang tunog ng tunay na banta sa loob ng kaniyang pagiging elegante. Or people around you keep falling downstairs. Napaatras ako. Hindi ko na siya hinabol nang umandar ang SUV. Hindi ko rin agad pinansin na nanginginig ako, ngunit kitang-kita iyon ni Ivo at Marnie. At dahil doon, tumigil na ang lahat ng natitirang ilusyon na pwede pa itong maayos ng tahimik. Kinabukasan, dumating ang order para sa welfare check, pero pagdating namin sa San Isidro kasama ang sheriff at isang social worker, wala na si Nika sa silid 214, walang drawings, walang yellow pad, wala kahit toothbrush. Ang nakapaskil sa bagong chart, discharged to family care, 6:2002 a.m. Anong family? Singhal ko, walang sumagot. Ang tanging naiwan ay isang maliit na pulang hibla ng tela sa ilalim ng kama, kaparehong shade ng panyo na laging ginagamit ni Nika noong college. At sa likod ng pinto, gamit ang maputlang lapis, may nakasulat na 3 salita, may bata sa taas. Noong una, inakala kong clue iyon sa gusali. Kaya binalikan namin ang 3rd floor attic ward, isang lumang storage level na ginawang off-books recovery rooms. Doon namin nahanap ang mas malala pa sa iniisip ko, 2 locked nursery cribs, sedative vials, at box ng lumang newborn ID bands na hindi tugma ang mga pangalan sa blood type stickers. Parang maliit na imbakan ng mga buhay na pinapalitan ng kuwento bago pa sila mabigyan ng pangalan. Kailangan nating isara to, sabi ni Ivo, nangingitim ang mukha. Pero bago pa mailabas ang lahat para sa documentation, biglang nawalan ng ilaw, sumunod ang sigaw sa baba. Then smoke, sunog. May sumisigaw na short circuit, pero hindi ako tanga. Sa dilim at usok, may humila sa akin. Akala ko si Marnie, pero lalaki ang kamay. Mabilis, puwersado, may amoy mint, Gail. Huwag kang magmatigas, bulong niya sa tenga ko, habang halos kalad ka rin ako sa service exit. Hindi kita gustong saktan. Binunggo ko siya ng siko. Late ka na, napamura siya. Nabitawan ako saglit. Sapat iyon para masipa ko ang pinto at makalabas sa likod. Sa labas, may gulo, usok, ambulansya at mga sumisigaw na staff. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko siya si Nika. Nakabalot sa kumot, pinapasok sa puting van. Tumatakbo ako palapit nang harangan ako ng isang matabang lalaki na nakabarong utility. Napahinto lang siya nang biglang may humarurot na delivery bike at sumadsad sa mismong harap namin. Si Jojo, boyfriend ni Marnie, naka-helmet, sumigaw, sakay. Wala na akong tanong. Sumakay ako sa likod. Mula sa motorsiklo, nakita ko ang van na may plakang kalahati lang malinaw. Sapat na para makuha ni Ivo ang huling 4 na numero. Ang habulan naming iyon hanggang Marcos Highway, ang unang beses kong naramdaman na hindi na ako basta biktima sa kwento. Habang humahampas ang hangin sa mukha ko at kumakabog ang dibdib ko sa sobrang diin, iisa ang nasa isip ko, hindi na mauulit ang 8 taong pagkawala. Na corner namin ang puting van sa isang gasolinahan sa Antipolo.
pero hindi si Nietzsche ang nandoon. Isang matandang babae, tuliro, under sedation, at 3 kahon ng records ang laman, decoy. While we were chasing the van, ibang sasakyan pala ang naglipat kay Nika. Nagpupuyos akong ibinagsak ang pinto ng convenience store. Lumapit si Ivo, may hawak na phone. Leah, kaka-text ng unknown. Anong tingin niyo sa babae mong ginigipit? Hindi siya kasing bulag ng akala mo. Tingnan mo ang school recital ni Anya sa Sabado. May magbubukas ng bibig. School recital. Si Anya na naman. Ibig sabihin, whoever was helping me was close enough to the family to know their schedule. At higit sa lahat, may confidence siyang hindi pa siya natutunton ni Belen. Naisip ko agad ang isang tao. Yaya ng bata, si Inday Isabel, tahimik na babae na laging nakababa ang tingin pero sobrang higpit umalalay kay Anya kapag public events. Sa gala, napansin kong siya ang unang natigilan nang marinig ni Anya ang pangalang Mama Nix. Dumating ang Sabado nang parang may kutsilyong nakatapat sa oras. Ang resital ay sa isang maliit na theater sa Ortigas para sa exclusive prep school na pinapasukan ni Anya. Wala akong official dahilan para naroon pero may paraan ang crisis people sa guest lists. Nasa pinakadulong row ako. Nakakap at face mask habang si Marnie nasa backstage bilang substitute makeup volunteer. Si Ivo naman sa labas, sakay ng kotse, handang humabol kung may biglang ililipat na tao. Pagkatapos ng ikatlong number, nagkaroon ng intermission. Sa gitna ng paglipat ng props, lumapit si Inday Isabel sa aisle ko na parang nag-aabot lang ng bottled water sa kung sinong parent. Hindi siya tumingin diretso sa akin. Sa ilalim ng second costume ni Anya, may locket. Huwag mong hayaang kunin ni Verona pagkatapos ng show. Bago pa ako makapagsalita, umalis na siya. Sa huling number, si Anya ay naka-sky blue dress, umiikot sa stage kasama ang ibang bata. Sa bawat ikot niya, kumikislap ang maliit na locket sa dibdib. Nang matapos ang show at nagtakbuhan ang parents para magpicture, sumingit ako sa backstage corridor. Muntik pa kaming magkabangga ni Verona na halatang may hinahanap. Asan si Anya? Matigas niyang tanong. Hindi ko alam. Sagot ko. Sabay diretso sa dressing area. Nauna sa akin si Marnie. Hawak niya si Anya na kanina pa pala naghihikbi. Ayaw niyang sumama kay Verona. Hinahanap niya si Isabel. Nasaan si Isabel? Tanong ko. Biglang may dagundong sa hallway. Sumigaw ang isang batang teacher. Tumakbo kami palabas. Nakahandusay sa ibabang dulo ng service stairs si Inday Isabel, duguan ang batok, wasak ang pulso. Buhay pa, pero mahina. Sa tabi niya, durog ang isang pearl earring. Pearl. Bago siya mawalan ng malay, napakapit siya sa manggas ko at ibinulong locket kay Nika, totoong pangalan ng bata, Luna. Kinuha ko ang locket kay Anya sa dressing room habang hawak siya ni Marnie. Sa loob, hindi picture ang laman. Tiny folded paper, birth print scan ng bagong silang, at isang handwritten line, Luna Aranda. Kung mabasa mo ito, ate, hanapin mo si Isabel. Hindi ako patay. Nang gabing iyon, 2 bagay ang nangyari sabay. Una, inaresto si Doña Belen? Hindi. Masyado pang maaga para sa hustisya. Ang nangyari, naglabas ang legal team nila ng statement na ako raw ay nanghaharas ng minor at nagdudulot ng trauma sa bata. Pangalawa, nagising si Inday Isabel sa ospital at humiling na ako lang ang kausapin niya. Pinapasok ako ng police guard sa recovery room dahil si Ivo na ang humingi ng protective statement. Naka-neck brace si Isabel, halos hindi makagalaw, pero malinaw ang mata. Ako yung nagte-text sa'yo, mahina niyang sabi. Hindi ko kinaya nang makita kitang nakatayo sa stage habang pinagmumukha ka nilang sira. Bakit ka tumulong? Umagos agad ang luha niya dahil ako ang nag-alaga kay Luna mula 3 months old hanggang ngayon. At dahil nakita kong ilang beses sa isang buwan umiiyak si Anya Luna dahil pinupuntahan siya ng isang babaeng tinatawag nilang delusional patient sa safe house sa Tagaytay. Hindi nila alam na marunong na ang bata magtanda. Hindi nila alam na naririnig ko
kapag sinasabihan ni Verona si Gael ng ayusin mo si Nika bago pa maniwala ang bata sa kanya. Tagaytay, umangat ang boses ko. Nasaan si Nika? Huminga siya ng masakit. May isa pang bahay ang mga Villarreal sa Alfonso, malapit sa boundary. Doon nila nililipat ang sensitive cases kapag mainit ang Maynila. Nandoon si Nika last week. Why didn't you go to the police sooner? Dahil undocumented ako noon. Dahil si Verona ang nagbayad sa operasyon ng anak ko. Dahil si Belen ang may hawak ng lahat ng ID ko. Dahil duwag ako. Napapikit siya sa sakit. Pero hindi na ngayon. Kunin mo ang bata. Hindi si Verona ang nanay niyan. Bumigat ang mata ko sa linyang iyon dahil kahit gaano ko iyon gustong marinig, may kasunod agad na tanong na mas masakit. Umiwas siya ng tingin. Tatay siya. Pero hindi niya minahal. Asset ang tingin niya. Solusyon sa marriage image. Naubos ang natitira kong pagdududa. Hindi ito simpleng cover-up ng isang scandal. Ito ay negosyo ng kapangyarihan. Isang bata bilang collateral, isang babae bilang sisidlan, isang pamilya bilang pagtatakip. Gusto sana naming dumaan sa tamang proseso bago puntahan ang Alfonso House, pero naunahan kami ng isa pang panganib. Kinabukasan, naglabas si Gael ng video statement. Controlled, calm, perfect lighting. Nasa likod ang bookshelf naming mag-asawa. Masakit para sa akin na makita ang asawa ko na dumaraan sa matinding psychological distress. Sabi niya sa camera, "We have been privately seeking help for her for months. Hindi ko na sana ito ilalabas. Pero kailangan ko nang protektahan ang aming pamilya at ang isang inosenteng bata." Kasunod noon ay montage ng mga personal moments ko iyak sa kotse, pabalik-balik sa gate ng school, gabing hindi ako natulog. Lahat galing sa CCTV sa bahay. Lahat pinili para magmukha akong unstable stalker. Sumiklab online ang Pray for Dr. Gael. May mga naniniwala sa akin pero mas marami pa ring nalilinlang ng maamo niyang mukha. Doon ko naranasang maging kasing linis sa public ang isang kasinungalingan gaya ng dati kong inaayos para sa clients. "Your husband just weaponized your profession against you," sabi ni Ivo. "Then let's weaponize mine against him." Sagot ko. Iyon ang simula ng pinakadelikado kong counter-attack. Hindi na pwedeng emosyon lang. Kailangan kong guluhin ang control niya sa narrative. Gumawa kami ng layered release plan. Hindi full expose agad. Una, anonymous drop sa 2 investigative reporters na matagal nang naghihintay ng butas sa C at Villarreal networks. Pangalawa, preserved affidavit ni Sabel under seal. Pangatlo, petition for protective custody hearing regarding Anya Luna based on child identity fraud. Pang-apat, sabay ilalabas kapag safe na si Nika. Ang missing piece na lang. Actual rescue. Sa Alfonso, ang bahay ay hindi mansyon, kundi retreat villa na nakatago sa likod ng mahahabang pine at mataas na concrete wall. Sa aerial map na ipinadala ng reporter contact ni Ivo, may detached cottage sa likod, hiwalay sa main house. Sabi ni Sabel, doon dinadala si Nika kapag kailangan siyang patahimikin bago may event si Luna. Pumasok kami roon hindi bilang action heroes kundi bilang boringest people sa mundo, delivery at maintenance team. Si Jojo ang nag-drive ng van, si Marnie naka-medical scrubs, may fake work order para sa oxygen humidifier replacement. Ako, naka-cargo pants at face shield, may hawak na toolbox. Si Ivo ang nasa labas, kasama ang 2 allied journalists at naka-ready na ang sheriff application kapag may confirm na tao sa loob. Halos gumana. Nakaabot kami sa likod cottage at narinig ko agad ang boses ni Nika bago ko pa siya nakita. "Hindi ako iinom. Wag na. Please. Wag na." Wala nang nag-isip. Binuksan namin ang pinto. Nasa kama si Nika, nakatali ang isang pulso sa bedrail. Sa tabi niya, si Gael, may hawak na paper cup ng gamot. Umikot ang ulo niya pagpasok namin. "Lia, bitawan mo siya." Tumawa siya, maikli at pagod. "Alam mo bang kahit ngayon,
Gusto pa rin kitang iligtas sa katotohanan. Hindi mo na kaya. Sure ka? Alam ba ni Nika na hindi lang si Verona ang bumili sa bata niya? Alam ba niya kung sino ang tumanggap ng unang bayad? Tumigil ang mundo ko sa loob ng cottage. Si Nietzsche, kahit sedated, biglang napatingin sa akin. Anong sinasabi niya? Sinungaling siya, sabi ko agad, pero kinain ako ng kaba kasi alam kong may lalabas na bago. Dahan-dahang ibinaba ni Gael ang cup at ngumiti ng mapait. Sabihin mo sa kanya, Leah. Sabihin mo kung sino ang unang pumunta sa kondo ko para makiusap na huwag nang sirain ang buhay niya. Sabihin mo kung sino ang nagsabing kung may perang kapalit ang pananahimik niya, mas mabuting kunin na lang ang bata at mawala ang iskandalo. Shut up, Achi. Pause ni Nika. Hindi ako makahinga. Hindi dahil totoo ang lahat ng sinasabi ni Gael, kundi dahil alam kong may bahagi. May isang gabing binura ko sa isip ko dahil pinaniwala nila akong anxiety attack lang ang nangyari. Isang gabing after labor daw ni Nika, pinatulog nila ako sa on-call room dahil sobrang hysterical ko. I woke up with dry mouth, headache, and a paper under my hand. Sinabi ni Gael noon na visitor log lang iyon, hindi ko na binalikan. Anong pinapirma mo sa kin noon? Bulong ko. Sumilay ang tagumpay sa mga mata ni Gael. Finally, mula sa bag niya, naglabas siya ng folded document protected in plastic, my signature, dated the same night Nietzsche gave birth. Affidavit of voluntary family placement. Nakasaad doon na bilang legal next of kin, pumapayag ako sa confidential custodial transfer ng newborn for the safety of the child due to maternal instability. Nanlamig ang buong katawan ko. Drugged ako. Sedated ka because you were panicking. Drugged ako. Ngumiti lang siya. Sa papel, ikaw ang unang nag-abandona sa bata. Hindi ko na narinig ang kasunod na mura ni Marnie. O baka narinig ko. Pero natabunan ng sariling tibok ng puso ko. Sa lahat ng pwedeng twist, ito ang pinaka-epektibo niyang patalim. Hindi lang niya ako ginawang tanga, ginawa niya akong bahagi ng krimen. Ngunit hindi niya nabilang ang isa. Si Nika, kahit nanginginig at halo ang luha sa pawis, tumingin diretso sa akin at sinabi, kahit pinirmahan mo yan, hindi ibig sabihing pinili mo yan. Parang may pumutok na kandado sa loob ko. Sinugod ni Marnie si Gael at tinulak palayo sa kama. Sumagot si Gael ng siko, nagkagulo. Tinanggal ko ang strap sa pulso ni Nika. Sa labas, may yabag na paparating. Security. Nasa loob na kami ng giyera at doon ko ginawa ang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa lalaking minsan kong minahal. Kinuha ko ang metal lamp sa side table at ibinagsak sa salamin sa likod niya. Sa ingay na iyon, sabay bumukas ang pinto at pumasok ang sheriff na nauna ng sinenyasan ni Ivo mula sa labas. Sumunod ang camera crew ng investigative team. Na-freeze si Gael. Hindi siya nakatakbo, hindi siya nakangiti, hindi siya naka-PR mode. For the first time, mukhang tunay siyang nahuli. Ngunit hindi pa rin tapos. Dahil habang isinasakay si Nika sa ambulance, dumating si Verona na parang bagyo naka-sunglasses kahit dapit hapon, may bodyguards at galit na galit. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya. Humarap ako. Pagod na, marumi, may dugo sa manggas. Hindi mo na pwedeng tawaging sayo ang hindi mo ipinanganak, hindi mo pinangalanan ng totoo at hindi mo minahal ng walang kasinungalingan. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagsilang sa kanya. Bulong ni Nietzsche mula sa stretcher. Mahina. Pero sapat para marinig ng lahat. Umatras si Verona na parang sinampal ng multo. Tapos tumawa siya isang tunog ng babaeng matagal nang hindi marunong tumanggap ng talo. Sige, ilabas nyo. Ilubog nyo ang pangalan ng lahat. But if I drown, I drag Damian and Gael and Belen with me. Doon ko nalaman ang isa pang katotohanan. Takot din si Verona. Hindi sa pagkawala ng bata, kundi sa pagkawala ng kapangyarihan kapag napatunayan ang papel niya sa kidnapping at identity fraud. Mula roon, sumunod-sunod na ang pagsabog.
Naglabas ng teaser report ang journalists sa parehong gabi. Hidden psychiatric detention, newborn identity manipulation, elite fertility network. Hindi pa binanggit ang lahat ng pangalan pero sapat para manginig ang stock ng C subsidiaries at bumagsak ang donation pipeline ng Villarreal Foundation. Sa social media, hati ang bayan. May naniniwala pa rin sa nanay ang nagpalaki. May galit sa mayayaman, may kumakapit sa bawat bagong leak na lumalabas. Si Nika naman ay inilagay sa protected medical custody sa isang public hospital sa Marikina sa ilalim ng independent psychiatric review. Unang findings: over-medicated for years, no active psychosis, severe trauma, coercive confinement. Sa madaling salita, wala silang pasensya na gamutin siya. Pinili lang talaga nilang patahimikin. Pero ang pinakamasakit na eksena ay hindi sa press, hindi sa raid, hindi sa rescue, kundi sa unang supervised meeting nina Nika at Luna si Anya sa mga papel, si Luna sa lakit, sa dugo at sa iyak ng katawan. Dinala ng social worker ang bata sa neutral child room na puno ng stuffed toys at murang pintura sa dingding. Ipinakilala muna siya bilang a woman who knows you. Ayaw naming shockin siya. Pero pagpasok pa lang ni Nietzsche, hindi pa man siya nagsasalita, biglang huminto si Luna sa pagkukulay. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinagmasdan ang mukha ni Nietzsche. Hinawakan ang ilong nito. Tapos very softly, room smell gamot. Tumulo ang luha ni Nietzsche. Oo, baby. At iyon lang. Yumakap ang bata sa kaniya na parang may bahagi sa katawan niyang matagal nang nakahanap ng sariling bahay. Walang grand speech, walang music cue. Yakap lang, nanginginig, tahimik. Totoo, doon ako pinakanawasak dahil na-realize ko kung gaano karaming likas na pag-ibig ang pinutol ng 8 taong kasinungalingan. Akala ko pagkatapos noon, paakyat na lahat. Mali, mas lalo palang lumala. Dahil habang nakafocus kami sa child hearings at criminal complaints, nawala si Damian C., literal na naglahong parang usok. Private jet manifest inconsistent, 3 phones off, driver missing. At bago siya mawala, nakipagkita siya kay Gael sa city jail holding room. Paano namin nalaman? Dahil may jail clerk na nag-leak ng logbook. Sino ang nag-leak? Hindi pa namin alam noon. Ang alam lang namin, may bagong galaw, at kapag big fish na ang tumatakbo, may susunod pang maruming aksyon. Dumating iyon makalipas ang 2 gabi. Pabalik ako sa apartment ni Mama para kunin ang lumang photo boxes ni Nika na kailangan ng therapist niya sa memory work. Madilim na, pero maraming tao sa kalsada. Akala ko safe. Pagkabukas ko ng gate, 1, 2, 3 lalaki. Hindi mga goons na pasikat. Tahimik, mabilis, professional. Nagising ako sa loob ng van na umaandar. Tinali ang kamay ko sa harap, may pasa ang panga. Katapat ko, si Damian C., mas maayos siya sa personal kaysa sa TV at mas nakakatakot dahil walang warmth ang mata. Wala ring galit. Parang boardroom lang sa kaniya ang kidnapping. You should have stayed with scandal management, sabi niya. Nakakross ang legs, mas bagay ka run. Pinilit kong tumawa kahit tuyong-tuyo ang lalamunan. And you should have worn a condom and conscience. Hindi siya nainis. Your sister cost me leverage. Your husband cost me money. My wife cost me peace. Ikaw na lang ang pwedeng umayos. Hindi ako fixer ng demonyo. Hindi ko kailangan ng fixer. Yumuko siya ng bahagya. Kailangan ko ng babae na pipirma. Mula sa leather folder niya, lumabas ang 3 dokumento. Reconciliation statement, retraction affidavit, at waiver sa custody claim ni Nika. Sign these. Publicly say you were manipulated by ex-employees seeking extortion. In exchange, your mother keeps her apartment, your sister gets lifelong treatment abroad, and the child remains in a stable environment. Stable? Napatawa ako ng malakas. Tingnan mo ang sarili mo. Nanigas ang panga niya. Pero hindi pa rin siya sumigaw.
I can also make your mother disappear before breakfast. Alam kong dapat matakot ako. At natatakot nga ako. Pero may isang kakaibinaw na dumarating kapag paulit-ulit ka nang sinusubukang takutin ng makapangyarihan. Nauubos din ang bisa ng pananakot. Kasi pare-pareho lang ang script. Huwag mong gagalawin ang pamilya ko, sabi ko. Then sign. Tiningnan ko ang papel. Tiningnan ko siya. Sige, kita ko ang munting tagumpay sa mukha niya. Lumapit ang isang lalaki para lagyan ako ng pen sa kamay. Doon ako bumuelo. Binalibag ko ang pen sa mata ng bodyguard, sinipa ang pinto, at sumigaw ng buong lakas, kasabay ng matinis na busina mula sa labas. Doon ko naintindihan. Nasundan kami. Ang van ay hindi umabot sa susunod na kanto. Binangga ng isang dump truck sa tagiliran, saktong-sakto, para hindi kami tumbahin, pero sapat para tumigil ang sasakyan. Sa gulo, may sumipa sa pinto mula sa labas. Si Jojo, sa likod niya, ang traffic enforcers at dalawang unmarked police vehicles na dala ni Ivo. Hindi ko na nabilang ang mga suntok, sigaw, preno at pagmumura. Ang natatandaan ko lang ay ang huling tingin ni Damian bago siya ipasok sa sasakyan ng pulis. Walang takot, may inis lang, parang delay sa meeting. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Lumapit si Ivo, hinawakan ang balikat ko. Oo. Tama siya, nakabodycam ang pulis. May CCTV ang kanto. May witness ang tricycle queue. At higit sa lahat, may unsigned coercion documents sa folder ni Damian. One failed abduction just turned into an extortion and witness intimidation case. Pagbalik ko sa safe apartment, naroon na si Nika. First time naming matulog sa iisang bubong matapos ang 8 taon, pero wala ni isa sa amin ang nakatulog agad. Sa gilid ng foam mattress sa sahig, nakaupo siyang nakayakap sa tuhod. Ako naman sa tapat niya, may yelo sa panga at tsaa na malamig na. Ate, mahina niyang sabi, may kailangan akong sabihin bago mo marinig sa iba. Natakot ako. Dahil sa puntong iyon, alam ko nang ang kuwento namin ay parang bangin na laging may isang mas malalim na level sa ibaba. Nung gabing nanganak ako, sabi niya, hindi lang si Gael at Belen ang nandoon. Nandoon ka rin. Alam ko. May papel akong pinirmahan. Umiling siya. Hindi lang yon. Gising ka pa noon ng una. Narinig mo si Verona. Narinig mo si Damian. Sinigawan mo sila. Sinubukan mong kunin si baby. Ikaw pa nga ang unang tumawag sa security sa corridor. Tapos, napapikit siya. Tapos, tinurukan ka ni Gael. Parang tumigil ang oras. Sure ka? Oo. Kasi ikaw ang huling mukha na nakita ko bago nila ilabas si baby. Ikaw pa ang sumigaw ng pangalan niya. Anong pangalan? Luna. Napatakip ako sa bibig. Ibig sabihin, hindi ko lang basta pinirmahan ang aftermath. Lumaban ako. May bahagi sa katawan ko na tumayo. Naalala ko ang pira-pirasong flashes sa mga taon. Sterile light, pearls, baby cry, burning sa ugat, pagkagising na tuyong-tuyo ang dila. Hindi imagination iyon. Buradong memory iyon. Bakit hindi ko maalala? Dahil paulit-ulit nilang sinabi sa iyo na panic attack lang. At dahil gusto mong maniwala sa asawa mo, hindi siya galit nang sabihin niya iyon. Doon ako lalo nasaktan. Sa susunod na linggo, unti-unti nang bumabaligtad ang mga dominong matagal na nilang pinatayo. Ang independent audit sa San Isidro at Santi. Bride ay naglabas ng preliminary findings, falsified maternity documents, questionable psychiatric detention renewals, off-ledger cash flows, infant identity inconsistencies. Ang media ay humahabol sa bawat leak. Ang boards ng 2 charity foundations ay sabay-sabay nag-resign para magpahinga. Si Doña Belen ay na-hold for obstruction at coercive confinement. Si Gael ay inilipat mula City Jail papuntang National Detention Center dahil sa flight risk at witness tampering. Si Verona ay na-cite for custodial fraud. At si Damian, dahil sa kidnapping attempt at older allegations, ay nawalan ng safe distance. Pero may isang bagay pa ring hindi pa namin hawak. Direct proof ng nangyari sa labor room beyond the leaked clip.
Kung makukuha namin ang full original OR backup, tapos na ang malaking debate, hindi na nila maipipihit sa emotion, extortion, o unstable witness. At alam namin kung nasaan posibleng source, sa old cryo storage server room ng Saint Bride na nakalaan lang sa founders admin backups. Mabaliw-baliw na tayo, sabi ni Marnie habang binubuo ang plan sa kitchen table, from nurses to hackers, real quick. Nag-resign ka na nga sa trabaho para sa gulo ko. Sabi ko, correction, para sa hustisya at para sa child abusers na matikman ang malas. Ang inside access namin ay nanggaling sa hindi inaasahang tao si Theo Villarreal, na kababatang kapatid ni Gael na matagal nang nakatira sa Davao at bihirang banggitin sa pamilya. Siya mismo ang tumawag kay Ivo. Hindi raw siya tutestigo ng public agad, pero may ibibigay siya. Nagkita kami sa isang karinderya sa may airport road, lahat nakakap, parang drug deal ang aura kahit lugaw at tokwa ang kaharap. Si Theo ay mukhang pagod na pagod sa apelidong dala niya. Hindi ako santo, bungad niya. Matagal ko ring binaliwala ang amoy, sa bahay naming yan. Pero nang mamatay si Papa, naiwan sa akin ang lumang admin access box. May backup token doon. Ginagamit ni Belen kapag ayaw niyang dumaan sa IT. Bakit mo ibinibigay sa amin? Tanong ko. Kasi si Mercy ang ninang ng anak ko. Napayuko siya. At nang mamatay siya, saka ko lang na-realize gaano nakalalim ang dumi. Ibinigay niya sa amin ang hardware token at isang simpleng babala. May hidden basement server room sa likod ng chapel wing, at kung nandyan pa si Kuya sa footage, hindi na siya makakalusot. Hindi ko siya pinagkatiwalaan ng buo. Pero ang mga ganitong laban, minsan kakampi mo ang taong huli mong iisipin. Pumasok kami sa Saint Bride, isang gabi ng brownout advisory. Hindi kami nag-black outfit at tactical moves, maintenance uniforms ulit, toolbox at fake work order para sa generator calibration. Nakakatawa, pero ang pinakamahuhusay na krimen at panghuhuli sa Pilipinas ay madalas pinapadaan sa ordinaryong itsura. Kapag mukha kang manggagawa, hindi ka napapansin ng mga sanay sa utos. Sa chapel wing, malamig ang hangin at amoy kandila. Sa likod ng maliit na rebulto ni San Rafael, may panel ngang nakatago. Bumukas iyon sa lumang card at token ni Theo. Pababa ang hagdan, papunta sa basement room na puro server racks at hum ng makina. Kita mo? Bulong ni Marnie. May lihim talaga sa likod ng lahat ng santo. Habang si Jojo at Ivo nakaabang sa hallway, ako at Marnie ang pumasok sa system. Hindi ako hacker, pero marunong akong maghanap ng pattern sa gulo. Doon ako magaling. Sa file tree pa lang, nakita ko na agad ang maling tinagong tama: donor backups, NICU private ledger, legacy theater archives. And there it was, OBTHO2 2018-7-14, locked, heart-pounding. Binuksan namin. Hindi clip. Buong 42 minuto. Nandoon si Nika, duguan, umiiyak. Nandoon si Verona, naka-pearl blazer. Nandoon si Damian, tahimik sa sulok na parabang bumisita lang sa business deal. Nandoon si Gael, hawak ang sanggol. At nandoon din ako, basang mata, galit, sinusubukang abutin ang bata habang sumisigaw, "Hindi ito sa inyo, tawagan niyo ang pulis." Tapos kitang-kita ang syringe sa kamay ni Gael. Kitang-kita kung paano ako humina. Kitang-kita kung paano nila ako inupo, pinahawak ng papel, pinilit pumirma habang hilo. Kitang-kita ang kamay ni Doña Belen na umaalalay sa pulso ko para gumuhit ng diretso ang signature. Wala nang spin na pwedeng gawin doon. At may bonus pang hindi namin inaasahan. Sa dulo ng recording, may audio na hindi napansin sa leaked clip. Boses ni Damian. Pag lumabas ang batang yan bilang sa akin, tapos ang merger, ayusin nyo. At sagot ni Verona, then make sure the mother disappears. Muntik akong masuka sa sahig. Doon din kami muntik mahuli. Tumunog ang alarm ng basement access. May paparating. Hindi pwedeng mawala sa amin ang copy. Mabilis naming kinopya,
sa 3 encrypted drives. Nang paakyat na kami, nasalubong namin ang head of security. Tumingin siya sa uniforms namin, pagkatapos sa toolbox, pagkatapos sa mukha ko. Naramdaman kong nakilala niya ako. Nakabukas na ang bibig niya para magsalita nang biglang nag-blackout sa buong wing. Si Jojo pala sa taas, pinatay ang right breaker. Sa dilim na iyon kami nakalusot. Paglabas sa parking, umulan ng sobrang lakas na halos hindi namin makita ang windshield. Pero sa loob ng sasakyan, habang hawak ko ang drive na parang tibok ng puso, alam ko nang tapos na ang pinakamatagal na paghahari ng mga kasinungalingan sa buhay ko. Hindi pa rin agad namin inilabas ang full video. Ayon kay Ivo, mas malakas kung diretso sa court at sa NBI Digital Forensics para walang usap-usapang deepfake. Tama siya. Kaya sa susunod na araw, sealed submission, chain of custody, independent verification. Simula noon, hindi na ako basta naniniwala sa alam ko ang totoo. Kailangan mapapatunayan mo rin. Sa child court, nagkaroon ng temporary identity restoration order sa papel. Hindi pa agad pwedeng burahin si Anya C. Villarreal. Pero pinayagan ng judge ang dual protective naming habang dinidinig ang case. Luna Anya Aranda C. Hindi perpekto. Magulo. Mahaba. Pero may unang bitak na sa hawla. Pinakamahirap pa rin ang usapan namin ni Luna. 7 taon siyang lumaking, ang nanay ay si Verona, ang daddy ay si Damian, at ang room smell gamot woman ay multo ng imagination niya. Hindi pwedeng isang upuan lang, biglang katotohanan lahat. Kaya dahan-dahan, storybooks, memory cards, therapist, presence, hindi agawan kundi pagbuo ng ligtas na tulay. May isang gabing nasa play therapy room kami ni Nika at Luna. Gumuguhit ang bata ng 3 bahay, isa malaki, isa maliit, isa may araw sa ibabaw. Ito, yung kay Mami Verona, sabi niya sa malaking bahay. Ito, yung room ni Mama Nix. Tapos itinuro ang bahay na may araw. Ito kay Tita Lia, maingay pero safe. Napatawa ako kasabay ng pagluha, maingay pero safe. Baka iyon nga ang buong arc ko sa buhay, hindi na polished, hindi na perfect, pero safe. Akala ko iyon na ang dulo ng pagbabalikwas. Mali ulit. Dahil sa unang araw ng preliminary hearing sa criminal court, dumating si Doña Belen na naka-beige suit at pearls pa rin kahit naka-custodial escort. Pagdaan niya sa akin sa hallway, huminto siya. Ang daming kamera, ang daming tao, pero hindi siya natatakot mapakinggan. Alam mo ba kung sino ang tumawag para iligtas ka noon matapos kang maturukan? Bulong niya. Ako. Tumingin ako sa kaniya. Wala na kong utang na loob sa halimaw. Ngumiti siya ng pagod. Wrong monster. Hindi ko pinansin. Dapat hindi. Pero kinain ako ng linyang iyon buong hearing. At ng gabing iyon, dumating ang last twist na hindi ko inaasahan. Tumawag si Teo. May kailangan kang marinig. Nasa bahay ako ng dati naming lola sa San Juan. May trunk na ngayon ko lang nabuksan. Pagpunta ko roon kasama si Ivo, inabutan niya kami ng lumang cassette recorder at 3 sulat. Ang una, galing sa namatay na ama ni Gael. Ang pangalawa, kay Belen. Ang pangatlo, hindi ko inakalang makikita ko kailanman kay papa ko bago siya na stroke. Addressed to me and Nika, never sent. Ang mga sulat ay bumuo ng mas mapait na huling piraso. Noong mga unang taon pa lang ng Villarreal expansion, si Papa pala ang dating maintenance foreman na nakadiskubre ng illegal storage at baby records anomaly sa lumang facility. Gusto raw niya mag-report, pero nagkasakit siya bigla at naipit sa utang. Si Belen ang nagbayad sa unang surgery niya, kapalit ng katahimikan. Ibig sabihin, ang ugat ng pagkakaipit ng pamilya namin sa kanila ay mas matanda pa kaysa sa pagkakakilala ko kay Gael. Hindi niya lang ako pinili dahil mahal niya ako o dahil convenient ang pamilya ko. Matagal na pala kaming nasa ledger ng mga Villarreal, target line item, controlled family, at ang linyang bumaon sa akin mula sa unsent letter ni Papa. Lia, kung sakaling may araw na mapansin mong masyadong maraming pabor ang galing sa iisang pamilya,
Huwag mong isipin na suwerte iyon. Baka advance payment iyon sa pananahimik natin. Binasa ko iyon ng paulit-ulit hanggang hindi ko na maaninag ang tinta sa luha. Iyon ang final twist na talagang tumapos sa dati kong sarili. Pinaghandaan ang pagkalunod namin bilang pamilya sa utang na loob, sa tulong, sa utos, sa hiya. Generational ang bitag. At kung generational ang bitag, generational din dapat ang paglaya. Sa araw ng full evidentiary hearing, hindi ko nasuot ang corporate armor ko. Simple lang dark blouse, tali ang buhok, pulang lipstick. Same shade na natatandaan ni Nika sa silid 214. Nasa isang hanay si Mama, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng 2 buwan. Nasa kabilang hanay si Nika, mas buo na ang titig, pero may mga pilat pa ring hindi kailanman mawawala. Sa lap ng social worker, si Luna, nakatingin sa crayons habang inaayos ang locket niya, at sa witness dock, paisa-isa silang inakyat. Sabel, Marnie, Mercy's recorded dying declaration. Theo, digital forensics expert, NBI chain of custody officer, psychiatric reviewer. At sa huli, ako, tinatanong ako ng opposing counsel na para bang gusto akong itumba sa inconsistency. Miss Aranda, you admit your signature appears on the transfer affidavit? Yes. You admit you remained married to Dr. Villarreal for 8 years after the alleged incident? Yes. So possible, is it not, that this entire case is simply marital revenge fueled by guilt and unstable recollection? Noon siguro, matitinag ako sa salitang revenge, pero ngayon, hindi na. No. Sabi ko, klaro ang bawat pantig. Ang revenge, personal lang. Ito, systemic. At ang guilt ko, hindi pruweba na kasinungalingan ang ginawa nila. Patunay lang na epektibo silang manira ng isip ng taong kumokontra sa kanila. But guilt is not consent. Sedation is not consent. Coercion is not consent. At ang batang ninakaw sa ina niya ay hindi reward sa may pera. Tahimik ang courtroom. Kahit ang judge, hindi sumingit agad. Nang i-play ang full OR footage, wala nang umubo, walang gumalaw. Kita ang lahat. Kita ang injection. Kita ang puwersahang pirma. Kita ang paghawak ni Verona sa sanggol. Kita ang utos ni Damian. Kita ang kumpas ni Belen. At sa huli, kita ang mukha ni Gael, hindi doktor na tagapagligtas, kundi lalaking sanay magdisenyo ng katahimikan ng iba. Nang mag-break ang court, bumagsak si Mama sa upuan. Nilapitan ko siya. First time in weeks na hindi kami nag-usap lang bilang 2 taong parehong may atraso. Sorry, sabi niya, halos walang boses. Hindi ko siya niyakap agad. Hindi rin ako lumayo. Hindi sapat ang sorry, Ma. Oo, alam ko, pero simulan natin diyan. Iyon lang ang kaya ko noon. Hindi pa kapatawaran. Hindi na rin puot na ubos lakas. Isang simula ng mas totoo. Ang sentencing at child identity ruling ay hindi sabay, pero parehong dumating na parang bumigay ang mahabang bagyo. Sa criminal side, sunod-sunod ang hatol, unlawful detention, document falsification, conspiracy to abduct a child, chemical coercion, witness intimidation, attempted kidnapping, obstruction. Hindi lahat life sentence level dramatic gaya sa teleserye, pero sapat para hindi na basta makauwi at magpa-interview sa Lifestyle Channel ang mga taong sumira sa amin. Si Doña Belen, dahil sa edad at health claims, umasa sa house arrest. Hindi pumayag ang court. Si Damian, dahil sa flight at intimidation risks, denied. Si Gael, who once could calm a room with one polite smile, sat frozen habang binabasa ang mga charge na unti-unting pumuputol sa pangalan niya. Pero ang pinakamalakas na sampal ay galing sa Civil and Family Court. Ni-recognize ang maternity ni Nika, ordered the correction process for Luna's records, suspended all custodial claims ni Verona at Damian pending criminal disposition. At dahil matagal nang unstable ang kondisyon ni Nika sa recovery, nagkaroon muna ng shared protective structure, primary therapeutic reunification with Nika, daily involvement ko bilang designated support, at supervised grandparent access for Mama only upon therapist recommendation.
Complicated? Oo, pero totoo. Walang himalang biglang perfect family. May work, may relapse, may trauma, may tanong ang bata gabi-gabi. Pero at least, amin na ang katotohanan. Ang pinakahuli kong kinausap ay si Gael. Hindi ko iyon plano. After hearing, habang inilalabas siya ng escorts, bigla siyang huminto nang magtagpo ang mata namin. Humingi siya ng 2 minutong private speaking distance na may guards pa rin, pinayagan ng sheriff. Mukha na siyang ibang tao. Payat, puyat. Ngunit ang pinakaiba ay wala na iyong proteksyon ng admiration sa paligid niya. Wala ng audience. Minahal kita, sabi niya. Hindi. Yan ang tamang verb para sa control. Leah, listen. Leah, listen. Hindi ka nakinig kay Nietzsche. Hindi ka nakinig kay Mercy. Hindi ka nakinig sa batang ninakaw mo. Bakit kita pakikinggan ngayon? Pumikit siya. I was trying to hold everything together. Hindi mo hawak ang isang bagay kapag sinasakal mo. Hindi mo maiintindihan ang pressure. Napangiti ako pero walang lambing. Classic. Kapag mayaman at makapangyarihan ang gumagawa, pressure. Kapag kami ang sumisigaw, hysteria. Nagtama ang mga mata namin sa huling beses. Anong gusto mong marinig ko? Tanong niya, mahina na. Wala. Late ka na sa lahat ng dapat sinabi mo, 8 taon na ang nakalipas. Tinalikuran ko siya bago pa siya sumagot. At sa unang pagkakataon, sa buong adult life ko, hindi ako nanginig pagkatapos. Months later, hindi pa fairy tale ang buhay namin. May hearing pa rin. May therapy. May media na hindi tumitigil. May mga taong nagko-comment pa rin, pero si Verona ang nagpalaki. May mga araw nagigising si Luna na ayaw makita si Nika dahil nalilito siya kung sinong mami ang dapat tawagin. May mga gabi na bigla na lang mapapaupo si Nika sa sahig kapag naaamoy niya ang antiseptic at maririnig kong nanginginig ang hinga niya. May mga umaga na si Mama ay mag-iiwan ng sopas sa doorstep ko at uuwi ng hindi kumakatok dahil hindi pa rin niya kayang harapin ng buo ang ginawa niya. At may mga araw na ako mismo, habang naglalagay ng lipstick sa salamin, biglang mapapatingin sa sariling kamay at maaalala ang pirma kong pinilit nilang gamitin laban sa bata. Pero ito ang difference, wala nang lihim na may kapangyarihan sa amin. Masakit pa rin ang alaala, pero hindi na siya hawak ng iba. Lumipat kami sa mas tahimik na townhouse sa Marikina habang nagpapatuloy ang recovery. Minsan nandoon si Nietzsche at Luna, minsan sa therapeutic house nila, malapit sa klinik ng trauma team. Hindi pa pwedeng full-time agad, hindi minamadali ang muling pagbuo ng ina at anak. Sa halip, inuunat namin ang araw sa maliliit na tagumpay. Unang beses na pumayag si Luna na magpahawak ng buhok kay Nika. Unang beses na tinawag niya akong Tita Leah nang walang kaba. Unang beses na sabay kaming tatlo kumain ng lugaw sa terrace habang umuulan at walang kailangang magtago. Isang gabi, habang nagdodrawing si Luna sa mesa, bigla niyang inabot sa akin ang papel, 3 babae na magkahawak kamay. Isa may red lipstick, isa may maikling buhok, isa maliit, may buwan sa balikat. Sa taas, may araw. Safe house? Tanong ko nang nakangiti. Umiling siya. Hindi. Home. Pas-a. Nambatsa. Pas-a. Doon ako tuluyang napaluha. Akala ng maraming tao, ang climax ng mga ganitong kwento ay nasa moment ng expose, yung malakas na sampal, press conference, sabay-sabay na aresto. Mali. Ang tunay na climax ay kapag tapos na ang sigawan at kailangan mo pa ring bumangon kinabukasan para samahan ang taong sinira ng sistema sa paghilom. Kapag wala ng audience pero pinipili mo pa ring tumayo. Kapag ang batang ginawang project ng mayayaman ay natutong humiga ng payapa dahil sa wakas, wala nang nagpapalipat-lipat sa kaniya ng pangalan. May final sting pa ang buhay, siyempre. Sa huling mediation before record correction, dumating si Verona na walang glam team, walang cameras, simpleng blouse at namumugto ang mata.
Humingi siya ng 5 minutong kausap, si Nika. Ayaw ko sana, pero pumayag si therapist under observation. Sa maliit na room, tahimik silang nagharap. Hawak ni Verona ang isang kahon. Inabot niya iyon kay Nika. Nandoon ang lahat ng maliit na bagay na itinago niya for years. Unang medyas ni Luna, unang ngipin, school ribbons, drawings, vaccination cards, pati yung pink blanket na ginamit noong toddler pa siya. Kasalanan ko, sabi ni Verona. Basag na basag ang boses. Naniwala akong kapag ako ang nagpalaki, magiging akin siya. Tapos every year, mas lalo akong natakot sa araw na makilala ka niya. Hindi ko siya kinampihan. Hindi ko rin siya nilamon ng galit dahil may mga kasalanang hindi mo na maaayos pero kailangan mo pa ring pangalanan ng buo. Tinanggap ni Nietzsche ang kahon, pero hindi ang patawad. Salamat sa mga gamit, sabi niya. Pero huwag mong ipagkamali ang pag-ingat sa mga alaala sa karapatan sa bata. Tumango si Verona at sa unang pagkakataon wala siyang sagot. Iyon na marahil ang pinakamalinis na anyo ng justice na nakuha namin, hindi cinematic revenge kundi sa pilitang pagharap ng bawat tao sa totoong pangalan ng ginawa nila. Ngayon, kapag tinatanong ako kung bakit hindi ako tumigil nang masamang-masama na ang kapalit, iisa lang ang sagot ko. Dahil kapag ang isang pamilya ay nasanay ng manahimik, kapalit ng tulong, proteksyon at dangal, may isang taong kailangang bumasag sa script kahit magmukha siyang baliw sa umpisa. Kahit siya mismo ang unang hindi paniwalaan, kahit mapahiya, mawalan, maubos, kasi sa likod ng bawat makinis na press statement ng makapangyarihan, madalas may isang Nika sa silid 214, may isang Mercy sa service stairs, may isang batang hindi alam ang totoong pangalan niya, at may isang Leah na kailangang pumili kung magiging magaling ba siya sa pag-manage ng eskandalo o sa pagwasak ng kasinungalingan. At pinili ko ang pangalawa. Noong unang Pasko naming hindi na nagtatago, may maliit kaming handaan sa bahay. Wala nang chandeliers, walang celebrity donors, walang branded na centerpiece, pritong lumpia, spaghetti ni Mama, bibingka galing kanto, at maraming kalat dahil si Luna mahilig magbukas ng regalo kahit hindi sa kaniya. Pinanood ko si Nika habang binubuhol ng dahan-dahan ang buhok ni Luna, pinapagalitan ng mahina si Mama na huwag padamihin ang asukal sa tablea at tinatawanan si Jojo na sintunado sa videoke. Kung titingnan sa malayo, ordinaryong pamilya lang kami. Pero alam kong ang ordinaryong eksenang iyon ay hinukay namin mula sa ilalim ng napakaraming kasinungalingan. Bandang hating gabi, lumabas ako sa terrace para huminga. Sumunod si Nika, may dalang 2 tasang tsokolate. Hindi mo na ako tinatanong kung galit pa ako sa iyo, sabi niya. Tinatakot kasi ako ng sagot. Inabot niya ang tasa. Minsan galit ako, minsan hindi, minsan pareho. Pero isang bagay ang sigurado ko. Tumingin siya sa loob ng bahay kung saan nakatawa si Luna habang sinusuotan ni Mama ng Santa hat. Hindi ka na yung ate na iiwan ako sa maling tao. Tinanggap ko ang linyang iyon na parang basbas at parusa ng sabay. Hindi na, sabi ko, at para sa akin, iyon ang tunay na payoff. Hindi ang trending hashtags, hindi ang mugshots, hindi ang headlines, kundi ang katotohanan sa susunod na may kumatok na takot sa pinto ko at magsabing, may kinuha sila sa akin, wala nang gael sa buhay ko na tatawagan ko muna. Ako na mismo ang magbubukas ng ilaw, hindi pa roon natapos ang paglalantad. Sa totoo lang, doon pa lang nagsimula ang pinakamaruming bahagi, ang parteng hindi nakikita sa glamorous montage nang na-expose na sila. Kapag ang kalaban mo ay pamilyang sanay bumili ng oras, hindi isang video lang ang laban. Kada hearing may delay. Kada affidavit may motion to suppress. Kada witness may tangkang takutin, suhulan o sirain ang reputasyon. Ang trabaho ko noon ay magplano kung paano bubuhayin muli ang mga brands na nalaglag sa iskandalo. Ngayon, ginagamit ko ang parehong utak
para siguraduhing walang isang totoo ang mababaon sa papeles ng mga abogado. Araw-araw akong nasa opisina ni Ivo sa Cubao na para na ring war room ng mga gutom at galit. Sa isang corkboard, nakapaskil ang timeline mula 2018 hanggang kasalukuyan. Sa isa, listahan ng mga pangalang kailangang maservan ng subpina. Sa ilalim ng whiteboard, kahon-kahong resibo, printouts ng bank transfers, screenshots ng social media appearances ni Verona at Damian noong mga petsang sinasabi nilang nasa abroad raw sila. Si Marnie, naging unofficial clinical decoder ng lahat ng medical chart entries. Si Jojo, naging hari ng logistics, siya ang sumusundo sa witnesses, siya ang nagdadala ng pagkain kapag wala na kaming maalala kundi kape at galit. Siya rin ang unang nakakapansin kapag may parehong kotse nang nakaparada sa kanto ng 2 araw. "Uy," sabi niya minsan habang nakayuko sa Pansit Canton, yung gray Fortuner sa tapat, "Pangatlong araw na yan. Hindi ko na kailangang tumingin, Team Damian o Team Gael. Pareho lang naman ang amoy," sagot niya. Mayabang na air freshener. May mga ganong sandali sa gitna ng gulo, mga maliliit na biro na hindi naman nakakatawa sa iba pero nakakapagpagaan ng dibdib namin ng konti. Kailangan namin iyon dahil kung puro poot lang, matagal na siguro kaming napundi. Sa therapy sessions ni Nika, may mga alaala pang dumarating na parang basag na salamin, pira-piraso, matatalas, nakakagulat. Minsan nasa gitna kami ng lunch sa karinderya, bigla siyang mapapatigil at sasabihing, "Ate, may green curtain sa labor room." O kaya, hindi pearls ang suot ni Verona noong una, pinalitan lang niya bago lumabas ang bata. O kaya naman, si Mercy ang unang nagtakip sa baby ko ng kumot, kaya pala siya umiiyak sa intake video. Bawat piraso na ganoon, may katapat na beripikasyon. Pinagdaanan namin lahat, purchase orders ng curtain replacements, staff schedules, nurse station duty rosters. Sa labas, baka mukha kaming obsessed. Pero sa loob ng laban, alam naming ang maliliit na detalyeng iyan ang bumabasag sa malalaking kasinungalingan. Ang mayayaman kasi, magaling gumawa ng broad version ng kuwento. Ang mahirap tibagin sa kanila ay iyong specific, oras ng camera cut, kulay ng uniform, sino ang absent sa sign-in sheet, saan nanggaling ang cash withdrawal sa ganitong petsa, doon sila nadudulas. Isa sa pinakamahalagang nadulas ay si Dr. Celso Braga, ang psychiatrist na lumagda sa halos lahat ng extension orders ni Nika. Sa records, siya ang objective external evaluator ng kalagayan ng kapatid ko. Sa totoong buhay, 2 beses lang pala niya talagang nakita si Nika ng personal sa 8 taon. Paano namin nalaman? Dahil sa kaniyang golf photos sa Facebook. Facebook. Habang ina-audit ni Marnie ang signature dates sa mga evaluation forms, napansin niyang halos tuwing may major renewal si Nika, nasa Tagaytay Highlands o sa Singapore golf trip si Dr. Braga base sa tagged photos at timestamp. Imposibleng siya mismo ang nag-conduct ng evaluation na nakasaad sa chart nang maharap siya sa subpina. Una siyang nagkunwaring may memory lapse, pero nang ilatag ni Ivo ang public photos, boarding passes at clinic billing entries, bumigay rin. Template updates lang naman yon. Nanginginig niyang sabi sa closed-door deposition. May summary na ibinibigay ang staff. Staff ni Belen? Tanong ni Ivo. Tahimik. Staff ni Gael? Mas tahimik. Doktor. Singit ko. Hindi ko na napigilan. 8 taon mong tinawag na delusional ang kapatid ko kahit hindi mo tinitingnan sa mata. Hindi siya makatingin sa akin. I'm sorry. May mga sorry talagang hindi nagamot kundi confirmation na tama ang hinala mong bulok sila. Sunod na bumigay si Marlon De Vera, dating accounting officer ng Villarreal Foundation. Siya ang unang nag-approve ng family settlement educational grant na nakita namin sa deposit slip ni Mama. Nahanap siya ni Jojo sa isang maliit na apartment sa Imus. Nagtatago, may 3 electric fan at isang sanggol na karga ng asawa. Una, ayaw niyang magsalita. Pero nang marinig niyang hawak na namin ang OR footage at nasangkot na rin si Damian sa kidnapping attempt,
Napaupo siya sa monoblock at napamura. Akala ko hush money lang yan, sabi niya, pawis na pawis. Hindi ko alam na baby switch level na, pero pumirma ka pa rin. Sabi ko, totoo. Napayuko siya. Kasi noong panahon na yon, si Belen ang may hawak sa loan ng operasyon ng anak ko. Parang sampal na naman ng lumang aral. Ilang buhay pa ba ang binaon nila sa pabor? Sa affidavit ni Marlon, lumabas na may internal term pala sila para sa mga ganitong kaso. Continuity placements. Hindi. Kidnapping. Hindi. Identity wash. Hindi. Baby sale. Continuity placements. Ganito gumagana ang kapangyarihan, pinapalitan ang salita para mas madaling lunukin ang kasamaan. Habang dumarami ang ebidensya, lalo namang umiinit ang online war, may isang camp na ginagawang reyna ng sakripisyo si Verona. Siya ang nagpalaki sa bata. Dapat siya ang igalang. May isa namang galit sa akin. Dahil bakit daw ako, biglang bayani. Asawa ako ng isa sa mga salarin. May ilan din kay Nika naman sumisisi na kesyo bakit daw siya pumayag, bakit daw siya nadala ni Damian, bakit daw hindi agad tumakas. Ang sarap minsang sagutin isa-isa. Pero pinigilan ako ni therapist ni Nika. Hindi mo trabaho i-educate lahat ng taong ayaw umintindi, sabi niya. Ang trabaho mo ngayon, protektahan ang energy para sa laban na may epekto. Tama siya. Hindi pwedeng mawalan ako ng oras sa comment section habang may totoong witness na nanginginig sa courtroom. Dumating ang pre-trial hearing para sa child identity case sa isang lumang branch ng family court sa Pasig. Walang glam doon. Mainit. Minsan, pumapalya ang microphone. May amoy ng papel, pawis, at lumang electric fan. Pero mas gusto ko ang totoo ng lugar na iyon kaysa sa 5-star lies ng gala nila. Nasa harap si Nietzsche, naka-plain blouse, walang makeup, pero buo ang gulugod. Sa kabilang side, si Verona, eleganteng simple, hawak ang image ng classy wounded mother. Sa pagitan nila, ang pangalan ng isang bata na hindi pa rin legal na payak ang anyo. Unang pinatawag ang social worker. Tinanong kung paano tumutugon si Luna sa 2 primary maternal figures. Maingat ang sagot. The child shows attachment to both, but the attachment to Miss Sai is structured around routine and status compliance, while the attachment to Miss Aranda appears pre-verbal, trauma-linked, and instinctive. Hindi iyon poetic, pero tinamaan ako ng diretsyo, instinctive. May mga bagay talagang hindi nabubura ng branded lunches at exclusive schools. Nang turn na ni Verona, expected ko na ang linyahan niya. I may not have given birth to her, but I was the one who stayed through fevers, school admissions, nightmares. Nightmares tungkol kanino? Putol ni Ivo. Nagulat maging ang judge sa timing. Hindi siya sumagot agad. Ivo continued. Is it true, Miss Sai, that on at least 19 documented occasions, the child woke up from nightmares after returning from the Alfonso safe house? Objection. Answer if you know. Sabi ng judge. Nagkiskisan ang ngipin ni Verona. Hindi ko minomonitor ang bawat panaginip ng bata. Pero minomonitor mo kung sinong pwedeng lapitan ng bata. Sabi ko nang hindi na napigilan. Tumama sa akin ang tingin ng judge, warning not to grandstand. Bumalik ako sa upo. Ngunit kahit ganoon, nakuha na ang kailangan ang pagkairita ni Verona sa ilalim ng composed image. Mas matindi ang cross-examination kay Nika. Sinubukan siyang i-frame ng kabila bilang confused, traumatized, therefore unreliable. Ilang beses siya tinanong kung sigurado ba siyang si Damian ang ama. Kung sigurado ba siyang si Belen ang nag-utos, kung sigurado ba siyang hindi raw siya kusang pumayag sa private placement dahil nahihiya. Tahimik lang siyang tumingin sa abogado hanggang sa huling tanong. Miss Aranda, with all due respect, how can this court rely on a memory shaped by years of medication? Huminga siya ng dahan-dahan, saka nagsalita ng buong linaw. Dahil kahit sinubukan nilang burahin ang maraming parte ng buhay ko, may 3 bagay na hindi nabura. Yung sakit ng panganganak, yung tunog ng iyak ng anak ko, at yung pakiramdam ng kamay na sapilitang nag-aalis sa kanya sa dibdib ko. Kapag naranasan mo yon,
Hindi mo na kailangang maging perpekto ang memory mo para malaman mong ninakawan ka. Hindi ko na narinig ang sumunod na objection. Tumayo ang balahibo ko. Maging si mama sa likod, napahawak sa bibig. Makalipas ang hearing na iyon, tahimik kaming apat ako, si Nika, si Marnie at si Jojo, kumain sa tapsihan sa may kanyogan. Walang celebratory speech. Sadyang ubos lang ang katawan habang hinihimay ko ang tapa. Napansin kong si Nika ay nakatingin sa phone sa lumang picture naming magkapatid na nakuha niya mula sa recovered cloud account. Naalala mo to? Tanong ko. Ngumiti siya ng kaunti. Oo, ito yung gabing tinulungan mo kung mag-practice sa oath ko sa nursing pinning. Na-fail mo pa rin yung first version. Dahil pinaiyak mo ko sa sermon mong act professional. Napatawa kami pareho. Saglit lang, pero mahalaga. Dahil sa gitna ng lahat, may bumabalik na hindi lang trauma memory, pati ordinaryong memory. At iyon ang patunay na hindi sila nanalo ng buo. Ang criminal preliminary investigation naman ay mas malamig, mas technical, at mas nakakagalit sa ibang paraan. Nandoon ang mga salitang probable cause, admissibility, elements of offense. Para sa amin, buhay ang pinag-uusapan. Para sa system, kailangang hati-hatiin sa clauses. Naiintindihan ko bakit ganoon. Kailangan ng structure. Pero minsan, gusto mong isigaw na walang clause ang makakasapat sa 8 taon ng pagkakakulong. Sa isang closed-door session, hinarap namin si Gael sa unang pagkakataon na hindi bilang asawa at asawang galit, kundi bilang respondent at complainant witness. May mirrored glass, recorder, stenographer, parang sterile operating room ng katotohanan. Pinayagan akong magtanong ng iilang direct clarificatory questions through counsel. Did you sedate me without informed consent on the 14th of July 2018? Nagkatinginan sila ng abogado niya. You were in acute distress. You were in acute distress. Did you sedate me without informed consent? Mahabang pause. I administered a calming agent in a medical emergency. Kahit hindi ako patient mo? Kahit wala akong consent? Your safety. Answer, yes or no. Nagsalita ang counsel niya. We reserve full answer. Noted, sabi ng fiskal. Halatang naiinis na rin. Record reflects non-responsive. Second question ko. Did you at any point tell staff to classify Nika Aranda as unstable prior to independent assessment? Based on observed symptoms, prior to independent assessment? This time, tahimik lang siya. Third question. When you said you loved me, at what point exactly? Before or after you used my signature to take my niece? Doon lang siya tunay na tumingin sa akin. At sa isang split second, nakita ko ang dating lalaking marunong manghuli ng weakness sa boses ko. Pero wala na siyang mahuli. I thought I could fix it, sabi niya. Halos pabulong. Fix? Ulit ko. You mean own? Sa dulo ng session, hindi ako nag-hysterical. Hindi ako gumuho. Lumabas lang ako. Umupo sa hallway floor. At doon biglang nanginig. Ng buong buo. Marnie sat beside me, without speaking. Minsan, ang pinakamatibay na suporta ay iyong hindi ka pinipilit maging strong sa maling minuto. Habang iniipon namin ang mga piraso ng kaso, lumalabas din ang mas malawak na pattern. Hindi lang pala si Nika ang natag na unstable matapos magreklamo. May 2 pang dating pasyente ang lumapit sa investigative team, isa mula Bulacan, isa mula Laguna, parehong nawalan ng newborn access sa loob ng ilang oras at pinapirma sa protective placement na hindi nila fully naintindihan. Hindi pareho ang ending. Sa isa, naibalik ang bata pero may tahimik na settlement. Sa isa, hindi na natunton. Nang marinig ko iyon, hindi ko na kayang ituring na personal vendetta ang laban. Kung mapapatunayan namin ang network, baka may iba pang batang mali ang pangalan sa papeles. Ready ka ba talaga? Tanong ni Ivo, isang gabi habang tinitingnan namin ang lumalaking listahan ng possible victims. Kapag bumukas to,
Nang mas malaki, baka mawalan ka ng private life for years. Wala na kong private life simula nang gawing content ng asawa ko ang pagkasira ko, sagot ko. At kung may ibang batang makakahanap ng tunay na magulang dahil bumukas ito, good. Nag-level up ang security namin pagkatapos noon. Hindi dramatikong bodyguards, pero practical, bagong route, no same schedule, shared location among us, panic phrases. Minsan nga may code pa kami sa pagkain. Kapag nag-text si Jojo ng may extra suka ang kwek-kwek, ibig sabihin may suspicious vehicle sa paligid. Kapag walang kalamansi ang pares, ibig sabihin huwag uuwi sa usual place. Ganoon ka-ordinaryo at ka-weird ang survival. Isang gabi, habang nasa safe apartment kami ni Nika at nag-aayos ng old photo box, may nahulog na maliit na cinema ticket mula sa pagitan ng album pages, July 2018. Same week ng labor. Tiningnan niya iyon ng matagal. Dito tayo nanood noon, sabi niya. Tinawanan mo ko, kasi umiyak ako sa trailer pa lang. Normal ka pa noon, sabi ko. Tapos agad kong binawi. Sorry. Ang pangit pakinggan. Umiling siya. Gets ko. Minsan nga iniisip ko rin kung may version pa ba ako noon na buo. Meron, sabi ko agad. At hindi lang siya noon. Nandito pa. Hindi siya sumagot, pero nilagay niya sa wallet ang ticket stub. Maliit na bagay lang, pero para sa taong 8 taon pinatuyong parang halaman sa lilim, malaking declaration na ang pag-iingat ng sariling alaala. Nagkaroon din ng unang tunay na sabog sa amin ni Mama. Hindi pwedeng puro luha at sorry lang. May isang gabing dumalaw siya para iabot ang lumang hospital bills at copy ng promissory notes na pinirmahan niya noon. Nakita niyang nasa sofa si Luna, tulog, yakap ang stuffed rabbit na binili ni Nika sa Divisoria stall. Kamukha niya yung baby mo noong 1 month, sabi niya kay Nika. Tumaas agad ang tingin ko. Hindi ko na napigilan. Huwag mo siyang tawaging baby mo na parang neutral observer ka lang. Apo mo siya at tinulungan mo silang ilayo. Tumigas ang mukha ni Mama. Alam ko ang ginawa ko. Hindi sapat na alam mo. Anong gusto mong gawin ko? Bumalik sa nakaraan. Mamatay ka palit? Hindi. Gusto kong tumigil ka sa pag-arte na biktima lang tayo lahat sa parehong level. Tahimik, masakit, pero kailangang lumabas. Nagsalita si Nika bago pa kami lalo masunog sa isa't isa. Ma, ate, pareho kayong tama sa gusto niyong sabihin, pero hindi ako gagaling kung araw-araw akong nasa gitna ng guilt at galit niyo. Doon kami natahimik. Ang trauma talaga, marunong ding maglatag ng hierarchy. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang ilabas sa sandaling gusto mo. Minsan, kailangan mo munang alamin kung kaninong sugat ang pinakaunang dinudugo. Pagkalipas ng ilang linggo, isang bagong witness ang lumitaw mula sa napakaliit na butas. Si Rafi Llorca, dating junior IT admin ng St. Bride. Siya ang nag-backup ng OR footage noon. Nag-resign siya matapos mapansin na may folders na tinatanggal for sanitation. Nakausap siya ng investigative reporter at pumayag lang magsalita kung may witness protection request. Hindi ko alam na ganito kabigat noon, sabi niya sa amin sa secure interview room. Akala ko corruption lang sa donor billing. Pero noong nakita kong specific na hinihingi ni Dr. Villarreal ang date and time ng isang labor room video, then next day tinanggal sa visible archive, kinabahan ako kaya nagtago ako ng mirrored hashlog. Iyon ang missing technical nail. Hindi lang namin hawak ang recovered file, hawak namin ang proof na sadyang binura ito mula sa accessible system pagkatapos. Intent to conceal. Iyon ang klase ng detalye na nagpapalit ng tono ng mga prosecutor mula sa possible to let's press harder. At habang umiipon ang legal wins, may isang personal na win din kaming hindi ko malilimutan. Sa isang session ng child therapist, tinanong si Luna kung ano ang gusto niyang pangalan sa drawing board na para sa family map. Mahaba ang katahimikan. Tumingin siya kay Nika. Tumingin sa akin.
tumingin sa social worker. Pwede bang lunaan niya muna? Mahina niyang sabi. Ayoko pa mawalan ng isa. Parang piniga ang puso ko sa lungkot at pag-intindi. Ganito pala ang totoong pagbawi. Hindi inagaw ang lumang pagkatao. Inaakay palabas ang bagong totoo nang hindi pinapatay ang survival self na kumapit sa kanya noon. Puwede, sabi ni Nietzsche agad, umiiyak pero nakangiti. Kahit anong pace mo, at doon ko mas minahal ang kapatid ko. Hindi dahil biktima siya, kundi dahil sa kabila ng lahat ng ninakaw sa kaniya, marunong pa rin siyang maging malambot sa batang pareho ring ninakawan. May isa pang harapang komprontasyon bago tuluyang bumagsak ang mga Villarreal. Ito ang kinatatakutan ko, pero siya ring pinakamatagal na kong gustong mangyari. Sa anti-money laundering probe, pinatawag ako para kilalanin ang pattern ng Shell charity messaging na ako mismo, unknowingly, ang tumulong i-brand years ago sa isang PR retainer. Oo, pati iyon, may dugong tumalsik sa kamay ko. Hindi ko alam noon na ginagamit ang maternal wellness grants at continuity care sponsorships na campaign language para i-mask ang cash flows na may kinalaman sa hush payments at falsified placements. Nang makita ko ang sarili kong old presentation deck sa ebidensya, muntik akong mawalan ng boses. Ako ang gumawa ng tagline na, "Yan," sabi ko kay Ivo sa parking. Hindi mo alam ang ginagamit nilang likod, pero ako pa rin ang nagambag. Nilagay niya ang folder sa kotse bago sumagot. Lia, ang accountability, hindi laging pareho ang weight. Magkaiba ang gumawa ng kutsilyo sa nanaksak, lalo na kung hindi niya alam saan gagamitin. Hindi niya ako inabswelto, pero binigyan niya ako ng tamang sukat. Mahalaga iyon, dahil gusto kong harapin ang ambag ko nang hindi nilulunod ang sarili sa maling equivalence. Sa committee hearing, kung saan ipinresent ang financial map, naroon si Doña Belen sa monitor feed mula detention facility. Nang i-flash ang campaign slide ko kasunod ng money transfers, nakita kong bahagya siyang ngumiti, parang gusto niyang ipaalala na may dumi rin sa ilalim ng kuko ko. At marahil tama siya, pero iba na ang sagot ko ngayon. Your Honor, sabi ko nang humingi ng clarification ng panel, that language was sold to me as charitable branding. If I had known it concealed coercive placements, I would never have touched it. And let the record reflect this too. Systems like these survive because they recruit ordinary professionals into normal-looking tasks. Hindi lahat ng kasabwat ay alam na kasabwat na siya hanggat hindi pa siya tumitingin ng mas malalim, kaya mahalaga ang transparency. Kaya mahalaga ang whistleblowers. Kaya mahalaga ang mga babaeng tinawag ninyong hysterical. Tumigil ang pagtiklop ng papel sa buong room. Walang palakpak, walang dapat, pero ramdam kong may lumipat na balanse. Hindi na ako yung babaeng dinidefensan ang sarili lang. Naging testigo na ako sa pattern. Nang magsimulang bumigay ang mga Shell Foundations, sumunod din ang mas masakit para sa mga tulad ni Belen at Verona, ang social exile. Hindi na sila invited sa charity lunches. Hindi na sila pinoprofile bilang women of compassion. Nawala ang kanilang stage. At para sa mga taong nabubuhay sa reputasyon, minsan mas malupit pa iyon sa kulungan. Hindi ko ito sinasabing sapat na kaparusahan malayo. Pero nakita ko kung paanong unti-unting nalalagas ang kinang sa mga mata ni Verona sa bawat hearing. Hindi dahil nagsisisi siya ng buo, kundi dahil hindi na gumagana ang costume ng kabutihan. One afternoon, pagkatapos ng mahaba na namang court day, naabutan ko si Luna sa playroom na pinapahiran ng watercolor ang tatlong papel, blue, red, yellow. Nang mapansin niya ko, inangat niya ang isa para, "To kay Mama Nix," sabi niya, sabay abot ng pulang araw, para hindi na siya matakot paggising. Ang pangalawa, blue house, para kay Tita Lia, safe house. At ang pangatlo, dilaw na bilog, na may maliit na crack sa gitna, para kay Mami Verona kasi broken din siya, sabi ni teacher, pero hindi pwedeng manakit, parang may humawak sa lalamunan ko. Sa simpleng pangungusap ng bata, nandoon ang buod ng lahat. Pwedeng nasira ka rin,
pero hindi iyon lisensya para manira. Sa huli, mas naging malinaw sa akin ang tunay na anyo ng baung na gusto ng mga tao sa ganitong kwento. Hindi lang ito iyong nakakulong ang masama o napahiya sa media. Ang mas malalim na balik sa mga gumagawa ng kasamaan ay kapag ang mismong bagay na ginamit nilang kontrol pangalan, imahe, kuwento ay bumabalik laban sa kanila. Ginamit nila ang diagnosis para ikulong si Nika. Ngayon, official records ang naglilinis sa pangalan niya. Ginamit nila ang family image para pagtakpan ang krimen. Ngayon, family court orders ang nagpapatunay na peke ang kanilang pagiging buong pamilya. Ginamit ni Gael ang signature ko para nakawin ang bata. Ngayon, parehong signature analysis ang isa sa nagpabagsak sa kaniya. Ginamit ni Belen ang utang na loob para manahimik kami. Ngayon, mga dating tinulungan niyang tao ang naglalabas ng testimonya laban sa kanya dahil sawang-sawa na silang gamitin. At ako, ginamit nila ang tendency kong mag-manage, mag-rationalize, maghanap ng controlled explanation. Ang naging baong nila roon ay ito. Ako rin ang pinakamahusay na marunong humiwa sa kasinungalingan once tumigil akong matakot sa gulo. Noong araw na inapprove ng court ang paggamit ng pangalang Luna sa school records habang ongoing ang final correction proceedings, walang kamera, walang press, nasa maliit lang kaming registrar's office. Kinuha ni Luna ang lapis at sinulat. Mabagal pero determinado. La UNA. Huminto siya. Tumingin sa akin. Pwede pa rin anya sa old drawings ko. Pwede, sabi ko. Tumango siya. Tapos dinagdagan. Luna Anya. Natawa ang registrar. Ang haba naman ng pangalan mo, Hija. Ngumiti si Luna nang may munting yabang. Marami po kasing nangyari, at totoo nga. Marami. Sobrang dami na minsan. Pakiramdam ko ilang buhay ang pinagdaanan namin sa loob lang ng isang taon. Pero kapag tinatanong ng mga tao kung sulit ba ang lahat ng gulong binuksan ko, iniisip ko ang simpleng eksenang iyon, isang batang marunong nang piliin ang sariling pangalan, hindi dahil idinikta ng may pera, kundi dahil ligtas na siyang pumili. Doon pa lang, sulit na. May mga gabi pa ring bumabalik ang takot. Kapag may di kilalang numero, kapag may sasakyang matagal sa labas, kapag nagba-brown out at tumatahimik ang buong block. Sa mga gabing iyon, nagkakatinginan kami ni Nika, minsan walang salita, pero iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na puno ng lihim, puno na lang ng pagod, at minsan ng pag-asa. At sa tuwing maalala ko ang gala, ang sampal ni Verona, ang malamig na kamay ni Gael sa braso ko, at ang boses ni Anya noon, bakit si Tita Lia ang nasa drawing ni Mama Nix? Naiisip ko, may mga batang mas marunong kumilala ng totoo kaysa sa matatandang buong buhay nang nag-aaral magsinungaling. Kaya oo, may twist sa dulo. Hindi iyong tipong buhay pala ang akala mong patay dahil nakuha na namin iyon sa gitna. Hindi rin may sikreto pang anak o may kambal pala. Mas simple at mas mabigat ang final twist. Ang pamilyang akala kong dapat kong protektahan sa kahihiyan, ang mismong pamilyang matagal nang bumibili ng katahimikan ng amin. At ang lalaking akala kong sinasandalan ko noong pinakamadilim na gabi ng buhay ko, siya palang matagal nang nagdidikta kung gaano kadilim ang gagawin niyang paligid para sa aming lahat. Pero may isa pang twist na pinili naming gawin para sa sarili namin. Hindi namin hinayaang ang ending ng kwento ay puro sila. Hindi namin ibinigay ang last frame sa Villarreal, sa sa kanilang mga pera, pearls at press releases. Ang last frame na pinili ko ay ito, umaga sa Marikina. May amoy ng sinangag at ulan sa halaman. Si Mama, dahan-dahang nagwawalis sa tapat, hindi para magpakitang bait, kundi dahil gusto niyang maging useful kahit papaano. Si Jojo, may dalang pandesal at maling version ng latest chismis. Si Marnie, nakaupo sa mesa, nagtuturo kay Luna kung paano magtimpla ng kunyari tsaa gamit ang walang lamang tasa. Si Nika, nasa kusina, nakasuot ng lumang t-shirt ko, kumakanta nang wala sa tono
habang hinihiwa ang mangga. At ako, nakasandal sa pintuan, nanonood sa kanila na parang hindi ko pa rin lubos maunawaan na pagkatapos ng lahat, may umaga pa rin palang darating na ganito kasimple. Simple, pero hindi mababaw. Safe, pero hindi limot. At sa wakas, totoo.